Siya si Dominic III, a gorgeous hunk of a millionaire at 33. What he wants, he gets. Pero bakit hindi niya nagawang paamuhin si Cassandra Torres, ang babaeng kung tutuusin malayo sa mga babaeng nagdaan sa buhay niya? At sa kauna-unahang pagkakataon, nanuyo at nanligaw siya, pero nanatiling mailap ang dalaga. Cassandra Torres, simple, unsophisticated, palaban. Siya ang kauna-unahan at nag-iisang babaeng nagpayukod kay Dominic, ang unang uminsulto rito. Gayong dapat ay maging proud siya dahil siya lang ang babaeng sinuyo ni Dominic sa talang buhay nito. Masyado nang natatapakan ni Cassandra ang pride ng binata, dahilan para lalang sumidhi ang hangarin nitong mapasakamay ang dalaga. Magwagi kaya siyang mapaamo ang dalaga gayong tila mailap ito sa bawat paglapit niya rito? Magandang araw mga kaibigan, isang story muli ang nais kong ibahagi sa inyo na sana ay magbigay inspirasyon at kilig sa bawat isa. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel ay pakilike po ng ating video, paklik po ng subscribe button gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Patuloy pa rin sa pagtipa sa keyboard ng computer ang mga daliri ni Cassandra, pero ang dalawang kaopisinang nasa magkabilang desk ng dalaga ay huminto na sa pagtatrabaho. Napatingala siya sa wall clock na nasa dingding malapit sa pinto. 3:40 pa lang. Bakit ang pagre-retouch ng makeup na ang inaatupag ni Lena at Donna? Huy, mga miss, may 20 minutes pa kayo para magtrabaho. Bakit nagsisipag-retouch na kayo? Sulitin nyo naman ang ipinapasweldo sa atin ng mga taxpayers. Pabirong kantsaw niya sa mga ito. Natawa naman ang dalawa. Baka nakakalimutan mong Valentine's Day ngayon, Day. Kaya dapat maagang umexit sa trabaho para makipag-date. Naghihintay ang mga boyfriends namin, no? Maarteng sabi ni Donna habang pinapahid ng tissue paper ang sobrang lipstick sa labi. Silang tatlo na lamang ang mga single sa departamentong iyon sa opisina ng isang sangay ng gobyerno. Para ka namang walang boyfriend, sabi ni Lena sa kanya. Don't tell us wala kayong date ni Chris mo? Ani Donna. Biglang nabura ang ngiti sa mga labi ni Cassandra dahil sa sinabing iyon ng kaopisina. Sa ganda niyang yon, siya pa ba naman na mawawala ng boyfriend? Ang totoo, almost 3 years na silang mag-study ni Chris. Pero tama yung kantsaw ni Donna, wala silang date. Tara na, sumabay ka na sa amin sa ladies room para makapagpalit ng damit. Yaya sa kanya ni Lena. Kayo na lang? Huwag mong sabihin yung office uniform mo ang ipandidate mo. Sino bang may sabi sa inyo may date ako? Ha? Ha? Sabay pang reaksyon ng dalawa. Bakit? Nagkagalit ba kayo ni Chris? Usisa ni Donna. Hindi. Matamlay niyang sagot habang nakatingin sa monitor ng computer. Kaya lang, nasa Cebu siya eh. Isinama ng boss niya sa isang business meeting. The ever-ambitious Chris, sambit ni Donna. Paano? Di titigan ka na lang dyan sa monitor mo? Mauna na kami kung ganon. Naghihintay na ang mga dates namin. Mahirap nang mawalan ng lugar, no? Puno yata ang mga restaurants ngayon. At hotels. Dugtong nila na nasinamahan ng bungis-ngis. Sige, good luck na lang sa mga ka-dates nyo. Makarami sana kayo. Biro ni Cassandra sa dalawa para pagtakpan ang lungkot niya. Buti pa sila, bulong niya. Past 4 na nang lumabas ang dalaga ng opisina. Nagtuloy muna siya sa mall. Nilibag na lang niya ang sarili para hindi niya maalala ang pagdaramdam kay Chris. Pero hindi rin siya nagtagal dahil puno ng tao ang mall. Mga lovers ang karamihan. Mabuti pang umuwi na lang. Lalo lang niyang maaalala ang nobyo. Paminsan-minsan na nga lang kaming lumalabas. Namiss pa namin ang special date na ito. Himutok niya sa sarili. Pag uwi sa bahay, agad niyang napansin ang bouquet of roses sa ibabaw ng TV. May pumitlag sa puso niya. Hindi naman pala siya nakalimutan ni Chris. Agad niyang tinampot ang bulaklak. Hindi para sa'yo yan, iha, sabi ni Aling Malu, ang kaniyang ina. Para kay Nicole yan. Bumagsak ang mga balikat niya, sabay bitaw sa bouquet. Mabuti pa yung kapatid niyang 16 anyos pa lamang, may natanggap na flowers. Samantalang siya na 22 anyos na at naturingang may boyfriend, walang natanggap kahit kalachuchi man lang. Mukhang hindi ka man lang naalala ng boyfriend mo, kantsaw ng ina. Hindi man lang ba tumawag sa opisina nyo? Hindi nga eh.
Umasa ka pa. Hindi ka na nasanay. Alam mo naman yung nobyo mo. Walang importante kundi ang trabaho. Mataas kasi ang pangarap. Kaya second priority ka lang niya. Lalong nanamlay ang kalooban ni Cassandra. Iyon ang hindi niya gusto sa relasyon nila ni Chris. Sabi nga ng mga kaibigan niya, ang tiyaga raw niya dahil napakalungkot ng takbo ng kanilang relasyon sa mahigit 3 taong nakalipas. Paano'y kaagaw niya sa oras at atensyon ni Chris ang trabaho nito. Mas maraming panahong ibinubuhos ang nobyo sa trabaho. Kapag may libre itong oras, saka lang siya naaalala o kapag may magandang ibabalita o ikukwento tungkol sa trabaho nito. Guess what? Na-promote na naman ako, sweetheart! Talaga? Yes! Nagbunga rin ang mga pagsisikap ko. Napansin din ang kasipagan ko. Alam naman niyang matalino si Chris, bukod pa sa masipag. Pero hindi lang yon ang puhunang ginagamit ito para makamit ang gusto. Alam nito kung sino ang mga taong didikitan. Nakatapos ang nobyo ng kolehiyo, hindi lang dahil sa talino. Kinaibigan nito ang anak na may-ari ng universidad na pinapasukan. Dahil doon ay napanatili nito ang half scholarship nito. Nalilibre pa sa pagkain, sa tirahan, at sa mga panggimik dahil laging kasama ng anak na may-ari ng university. Na makapagtrabaho ay ginagamit din ito ang estilong iyon para umasenso. Kaya hindi nakapagtatakang nauungusan pa nito sa promotion ang mga mas senior dito sa mga kumpanyang pinapasukan. Ngayon ay ang batang-batang may-ari ng kumpanya pinagtatrabahuhan nito ang kinakaibigan nito ng husto. Magiging katulad din ako ni Sir Dominic balang araw. Madalas sabihin sa kanya na nobyo, wala itong bukang bibig kundi ang boss nito, ang multi-millionaire at 33, may-ari ng isang hotel sa Maynila at mga resort sa iba't ibang key cities sa Pilipinas. At ngayon, ang pinauunlad naman ay ang Motors Company, isang kumpanyang nagmamanufacture ng mga sasakyan na konektado sa isang German company. Dito ngayon nagtatrabaho si Chris at makalipas lamang ang 6 na buwan ay na-promote ngang marketing manager. Magiging milyonaryo rin ako, magkakaroon ng sarili kong kumpanya, ng mansyon sa pamosong Royal Homes, may dollar account sa bangko. Paglilita niya nito sa mga pangarap. Baka mahirapan kang abutin yung mga pangarap mong yan, Chris. Sa tuwin ay paalala ni Cassandra sa nobyo. Mayaman na talaga ang pamilyang pinanggalingan ng boss mo, hindi ba? Isa siyang Lopez. Samantalang ikaw, nagsisimula pa lang ang paangatin ng sarili. Marami pang pagsisikap at tiyaga ang kakailanganin mo para maabot ang katayuan niya. Hindi niya sinasabi iyon para i-discourage ito, kundi para gisingin. Walang ambisyong imposible para sa mga taong matyaga at madiskarte. Katwiran nito sa kanya. Saka para naman sa future natin, ang pagsisikap kong ito. Iyon na nga lang siguro ang konsolasyong nakukuha niya mula rito. At least, kasama siya sa dahilan ng pag-aambisyon nitong mataas. Pero hindi naman niya ambisyong magkaroon ng milyon sa bangko, na magarang sasakyan at ng mansyon sa Royal Homes. Sapat na sa kanyang maligaya sila ni Chris at may matatag na pinagkukunan ng kabuhayan. Ang kaso nga lang ay magkaiba sila ng pananaw sa buhay ng nobyo. Sweetheart, may good news ako sa'yo. Masayang bungad ni Chris sa telepono na natawagan siya kinabukasan. Ano yun? Excited na tanong ni Cassandra. Malapit na naman ako ma-promote. Impressed na impress sa akin si Sir Dominic. Sa next trip daw namin ay sa Europe. Kasama na naman ako. Excited na pagbabalita nito. Nalaglag ang mga balikat ng dalaga. 2 weeks silang hindi nagkita. Pagkatapos, promotion na naman ang bukang bibig na nobyo. Hindi kaya na promote ka dahil magaling kang makipaglapit. Idudugtong sana niya pero syempre hindi naman niya gustong mainsulto ito. Alam mo bang pati pala sa States, maraming properties ang pamilya nila at yung isang building sa na pag-aari nila roon, katatapos lang i-convert into a hotel. And guess what? May pangako siya sa akin na i-a-assign ako roon at gagawing hotel manager. Hindi ba napakalaking swerte noon? Makakarating na ako sa States. Dollars pa ang kikitain ko. Makakaipon na ako ng pangnegosyo. Isang malalim na buntong hininga lang ang reaksyon ni Cassandra. Kung hindi lang niya mahal si Chris, malamang ay matagal na siyang nakipag-break dito. Labas naman tayo or kahit manood ng sine. Lambing niya para iliko na ang topic. Batong-bato na siya sa mga kwento nito tungkol sa trabaho at boss nito. Sa Monday na lang, babe. Mag-out of town na naman kami ni Sir Dominic this weekend. Na naman? Blessing ng bagong bahay niya sa villa. Dumaan kami ron last week.
You should see the place, babe. It's like a paradise. Someday, magkakaroon din ako ng villa roon. Isasama kita roon. Kabilin-bilinan iyon ni Sir Dominic. Last Christmas party namin, di na kita naisama dahil may sakit ka. He was so excited to meet you. Hindi ako excited. Sa loob-loob ni Cassandra, may pakiramdam kasi siyang si Dominic Lopez, ang malaking impluwensya kay Chris. She had heard so much about Mr. Lopez mula sa nobyo at sa mga business articles, naiintriga rin siyang mamit ng personal ang binatilyong milyonaryo. Mag-overnight tayo sa villa para ma-enjoy mo ang kagandahan ng beach doon at hindi pwedeng hindi ka sasama, babe. Saad pa ng nobyo. Hindi alam ni Cassandra kung bahagi pa rin ng pagpapa-impress ni Chris sa boss nito. Ang tiyakin nitong magandang-maganda siya sa pagpunta nila sa villa. Nang sunduin siya ng nobyo sa opisina, ay niyaya siya nito sa mall para bumili ng maisusuot niyang damit, pati na sapatos at mga accessories. Ayokong may maipinta sa'yo si Sir Dominic, sabi nito matapos iabot ang credit card sa cashier. Para kahit man lang sa girlfriend, mainggit siya sa akin. Hindi nagustuhan ni Cassandra ang sinabi ng nobyo. Ano bang akala nito sa kanya? Isang bagay na pan-display? Pero hindi na lang niya pinalaki ang issue. Inisip na lamang na proud lang siguro sa kanya si Chris. Kinabukasan, isang pink night dress ang suot niya. Nagpa-parlor pa si Cassandra para magawa ang hairdo na lalong magpapalutang ng kanyang ganda. Pasado alas 5 nang sunduin siya ni Chris sa parlor. Dala nito ang isang bagong modelong sasakyan na metallic. Beige ang kulay. Kaninong kotse ito? Isa pa ito sa sorpresang gusto kong sabihin sa'yo. May pagyayabang na sabi ni Chris habang nakatayo sa tabi ng sasakyan. You mean, sa'yo to? Nakangiting tumango ang binata. Ang ganda-ganda ng girlfriend ko. Dapat lang naisakay ko sa magandang kotse, no? Mamahalin ito ah. Para ano pang marketing manager ako ng motors company at kaibigan ni Dominic Lopez kung hindi ako magkakaroon nito. Kaya pala ang lapad-lapad ng ngiti nito. Natupad na naman ang isa sa mga pangarap nito. Sa susunod, sa isang expedition or Range Rover na kita isasakay. Dagdag pa nito habang binabaybay pa nila ang kahabaan ng EDSA. Baka naman mapabayaan mo na ako dahil nakatuon ang pansin mo sa mga pangarap mo. May pagtatampo sa tinig ni Cassandra. Kinagap ng isang kamay nito ang palad niya. Babe, you have to understand me. Mahal kita at ikaw ang puno at dulo ng lahat ng ginagawa ko. Sana nga. Lihim na nahiling ni Cassandra. Mag-aalas 8 na nang sapitin nila ang Royal Homes. Sa landscaping pa lang, humanga na ang dalaga. Ang ganda ng lugar, hindi ba? Pukaw sa kanya ni Chris. Yeah, ang gaganda rin ng villas. Sang-ayon niya. Masahanga ka sa villa ni Sir Dominic. It's one of the best. Maya-maya pa'y ipinarada na nito ang kotse sa tapat ng villa ni Dominic. Marami lang nakahilerang magagarang sasakyan. Nagniningning sa liwanag ang kabuuan ng malawak na lawn. Animo may shooting ng pelikula sa tindi ng liwanag. Inabutan nilang nagkakasayahan na maraming bisita. Nang pumasok sila sa maluwag na sala, ay kaagad tumawag ng pansin ni Cassandra ang lalaking matangkad na hindi niya alam kung anong meron para mamukod tangi sa lahat ng kalalakihang naroroon. Matangkad ito, he was stunning in his expensive suit. Nasa gitna ito ng 4 na kalalakihan. He must be Dominic Lopez. Sa pantahan niya, hindi sila kaagad nakalapit dito dahil sa dami ng taong binabati ni Chris. Animo politikong lahat ng maraanan ay kinakamayan. There he is! Sabi nito sa kanya habang palapit sila sa matangkad na lalaking umagaw ng pansin niya. Kung ganoon, ay si Dominic nga ang lalaking iyon. Sir, pukaw ni Chris sa pansin nito. Agad naman itong lumingon sa kanila at sandaling nakalimutang huminga ni Cassandra na makita ang mukha ng lalaki. Ang dami-daming sinabi ni Chris tungkol sa boss nito pero hindi nito nabanggit sa kanya na ganoon ito kagwapo. My gosh, I never thought he was really this gorgeous. Pero hindi lang si Cassandra ang natigilan. Nang mapadako ang tingin nito sa kanya, ay halatang animo na patigil din ito sa paghinga. Nanlamig ang buong katawan niya na mapako sa kanya ang magagandang mata nito. The most tantalizing and expressive eyes she had ever seen. I'm glad you made it, Chris. Sabi ni Dominic na sawari na pilitan lang ilipat ang pansin kay Chris. Bagay na bagay ang boses nito sa personalidad nito, firm and authoritative. Pero swabe sa pandinig. I suppose this is Cassandra. Muli nitong ibinalik ang tingin sa kanya. Yes, sir, my fiancé.
ani Chris habang akbay siya. Mabilis ang naging paglalahad ni Dominic ng kamay. Parang biglang nakalimutan ng mga tao sa paligid at tanging siya na lang ang nakikita. Nice to meet you, Cassandra. Sabi nito in a husky voice. I never expected that I would meet or be meeting a very pretty lady. Pumilis ang pintig ng puso ng dalaga. Dahil sa titig ni Dominic, nag-alangan tuloy siyang tugunin ang makikipagkamay nito. Masyado kasing nakakailangan lakas ng personalidad nito. Ang feeling niya ay kaharap niya ang isang royalty o ang pinakasikat na aktor sa Hollywood. Pero hinihingi ng kabutihang asal na makipagkamay siya rito. Bahagya na nga siyang siniko ni Chris ng ilang sandali na ang lumipas ay hindi pa rin niya tinutugon ang pakikipagkamay ni Dominic. Ngunit pinanlamigan siya ng buong katawan nang iangat nito ang kanyang kamay at dalhin sa labi nito. Para siyang nakuryente. Hindi ko alam na sinungaling itong si Chris. Pabirong sabi nito matapos bitawan ang kamay niya. Ang sabi niya sa akin ay maganda ka. Mali pala. Hindi lang pala maganda. You're so beautiful. Alam ni Cassandra na pinamulahan siya ng mukha. Gusto na niyang magkubli sa likod ng nobyo. Bakit pa ganito kalakas ang dating ng lalaking ito sa kanya? Pakiramdam niya ay nagkabuhol-buhol ang kanyang paghinga. Butterflies were fluttering in her stomach. Maganda ang taste ko sa lahat ng bagay, Sir Dominic, lalo na pagdating sa babae. Pagyayabang ni Chris. Pakiwari ni Cassandra, sa halip na masamain ng nobyo ang obvious na labis na paghanga at atensyong ibinibigay ni Dominic sa kanya, ay parang lalo pa nitong iniinggit ang boss nito. Naging uneasy na tuloy siya ng mga sumunod na sandali. Nagbaba na lamang siya ng tingin at hinigpitan ng pagkakakapit sa isang braso ni Chris habang kausap ito ni Dominic. Malakas kasi ang pakiramdam niyang sa kanya nakatutok ang tingin ng lalaki. Naiilang siya. The man was intimidatingly handsome. Nakakaistorbo ng isip at may kakatuwang damdaming napukaw sa puso niya na ayaw niyang konsentihin. Hindi niya dapat makalimutang may nobyo na siya at kasama pa. Maling magpadala pa siya sa pakikipaglapit ng lalaking ito. Lihim na ipinagpasalamat ni Cassandra ang pagdating ng isang pareha na siyang umagaw sa atensyon ni Dominic. Excuse me, nandito na ang favorite cousin ko. Just enjoy yourselves. The buffet table is over there, Chris. Ikaw na ang bahala kay Cassandra. Sabi ni Dominic na may kasamang tapik sa balikat ng huli at nag-iwan pa ng nakapapasong tingin sa dalaga. Ibinilan siya ni Dominic sa sarili niyang boyfriend. Bahagya iyong ikinataas ang kilay ng dalaga. Natoksos na tuloy siyang sundan ng tingin ng lalaking tumalikod para salubungin ang mga bagong dating na bisita. Pagkway, iginiya na siya ni Chris papunta sa isang table, ipinakilala sa mga kakilala nitong naroon. Nakuro ni Cassandra, nakakilala na ni Chris pati ang circle of friends ni Dominic. Iyan ba ang bunga ng pagdikit-dikit ng kanyang nobyo sa boss nito? Ang feeling ba nito ay kasing taas at kauri na rin ito ni Mr. Lopez? Ang ipinagtataka lang niya sa kanyang sarili ay kung bakit parang may kung anong kapangyarihang nag-uutos sa kanya na sulyap-sulyapan si Dominic sa kinaroroonan nito. Gayong naiilang naman siya rito. Sa obserbasyon naman niya ay hindi sinasadya ni Dominic na tumawag ng pansin. May klase ng karisma itong nakakatuliro. Imposibleng hindi humatak ng atraksyon ng sino mang babae. Hindi ko na itanong kay Chris kung may girlfriend na si Dominic, pero nabanggit niya minsan sa akin na madalas itong may kasamang babae. Hindi nakakapagtaka. Kung yung iba nga, kahit mukhang maedad na basta mataba ang bulsa, maraming pumapatol. Ito pa kayang si Dominic na mayaman ay gwapo pa? Bigla yata siyang naging interesado sa pagkatao ng lalaking nagsisilbing pinakamalaking impluwensya ngayon kay Chris. Habang nakasulyap si Cassandra kay Dominic, ay hindi niya inaasahang lilingunin siya nito. Para bang alam na alam nitong kung saan siya. Gusto niyang mapahiya dahil nahuli siya ni Dominic na nakatingin dito. Napigil niya ang paghinga nang ngumiti ito. Ngiting katulad ng mga mata nito ay makahulugan. Agad naman niyang binawi ang tingin at itinoon ng pansin sa pagkain. Siya rin pala ang hindi makakatagal. Wala kasi siyang makausap. Si Chris ay mas abala sa pakikisalamuha sa kung sino-sino mga kakilala. Pero maya-maya lang ay natokso siyang muli na mag-angat ng tingin at nahuli niyang nakatutok pa rin ang paningin ni Dominic sa kanya. Muli siyang nagbawi ng tingin, nangako sa sariling hinding-hindi na titingin sa binata. Gusto na niyang mainis kay Chris dahil hindi na ito bumalik sa table nila. Nasa table ito ng mga isang kasosyo raw ni Dominic sa negosyo. Siguro, isa pa rin ito sa pinalalakaran ng papel ng nobyo niya.
Marami ring bisitang babae sa house blessing na yon ni Dominic pero naaasiwa siyang makihalubilo sa mga ito. Pakiwari niya ay hindi niya kauri ang mga ito. Sa pananamit at pagsasalita pa lamang ay obvious na kabilang ang mga ito sa alta sociedad. Ang iba'y pamilyar sa kanya ang mukha dahil siguro nakikita niya sa mga society pages ang magazines at newspapers. O maging sa TV, inabala na lamang niya ang sarili sa pakikinig sa pagtugtog ng bandang inimbita ni Dominic para magbigay saya sa mga bisita nito. Nang maramdaman niyang mula sa likod ang mga hakbang na papalapit, nang lumingon siya'y napigil niya ang paghinga. Kung ako ang boyfriend mo, hindi kita iiwang mag-isa rito. Hindi ba siya natatakot na maligawan ka ng iba? Sabi ni Dominic sa swabing tinig. Ang nakapapasong tingin nito ay nakakapagpatindi ng lakas ng tibok ng puso niya. Pagkuway, matiim na sinuyod siya ng tingin nito. Napalunok siya, lalo na nang maupo ito sa silyang kaharap ng inuupuan niya. Nagsimula na namang maglikot ng mga paru-paro sa kanyang sikmura. You don't seem to be enjoying the night. Puna nito. No, hindi naman. Wala lang ako masyadong kakilala. Why didn't Chris introduce you to his friends? Actually, I don't like crowds. Okay na ako sa ganitong pag-iisa. Nag-e-enjoy naman ako sa music. You can go upstairs if you hate crowds. Alok pa ng binata. No, don't bother with me. I'm just fine here. Ipakukuha pa kita ng pagkain or wine. No, thanks. Busog na ako. Tanggi niya at hindi ako umiinom. Maya-maya'y kinawaya ni Dominic ang isa sa mga nagsaserve ng wine at may ibinulong ito. Pagko'y lumapit ang inutusan sa bandang tumutugtog, isang ballad music ang sumunod na pumailan lang. May I have the honor? Inilahad ni Dominic ang isang kamay. Nagpanik si Cassandra. Nasaan na ba si Chris? Bakit pinabayaan na siya nito sa company ng boss nito? Nakahinga siya ng maluwag na matanaw niya ang nobyo na pabalik na sa table. Oh babe, bakit hindi ka makipagsayaw kay Sir Dominic? Baka hindi mo alam na ballroom dancing king yan. Sabi nito, makakatanggi pa ba siya? Si Chris na mismo ang nagtutulak sa kanya. Iniabot niya ang isang kamay kay Dominic. Kahit na magkahalong takot at nervyos ang nararamdaman niya, sino mang babae siguro ay magiging proud na makasayaw si Dominic. Pero siya, mas tamang sabihing nerbiyos ang nararamdaman niya. Hindi siya komportable sa presensya ng binata. Nadagdagan pa ang kanyang panlalamig ng ikulong nito sa kamay ang isa niyang palad at ilagay ang isa pang kamay nito sa bewang niya. Abot-abot ang kaba niya habang sumasayaw sila. Para siyang idinuduya ng sandaling iyon. Ang feeling niya'y siya si Cinderella na isinasayaw ng isang Prince Charming. Nang mapalingin siya sa nobyo ay abot-abot ang ngiti nito na parabang siya pa itong pinanonood sila ni Dominic na magkasayaw. Ni hindi man lang ba ito nakakadama ng insecurity o takot na maagaw ni Dominic ang pansin niya. Gusto kong mainggit kay Chris. Maya-maya'y bulong ni Dominic. May laman ang sinabing iyon ng binata pero hindi niya gustong magpa-apekto. Aren't you going to ask why? Dagdag pa nito. Nagbablush na siya. Dama niya iyon. Tumaas naman ang isang sulok ng bibig ni Dominic. Tila ba naa-amuse na mapagmas ng pinamumulahan siya na mukha. You're blushing beautifully. Wika nito. Gusto ko na kasing bumalik sa table. I told you, ayoko ng crowds. Para ako nahihilo. Alright. Ani Dominic saka siya ay nalalayang pabalik sa table nila ni Chris. This is my cousin Ricky and his wife, Jane. Pagpapakilala nito sa pares na dumating kanina, may villa rin sila rito. We're still on our honeymoon stage, kaya panayan libot namin sa magagandang cities all over the world. Sabi ni Ricky na nakaakbay sa magandang asawa. And guess what? 7 months na kaming kasal. Dugtong ni Jane. Ang habang honeymoon ano? Nakangiti lang si Cassandra. May kaunting inggit na nadarama habang pinagmamasdan niya si Jane. Glowing and beautiful nito. Tanda ng pagiging kontento at maligaya sa piling ng asawa. Lihim niyang inasam na sanay, maging katulad din siya nito pagdating ng araw, na bawat araw ay parang nasa honeymoon stage pa rin. You look familiar. Pagko'y sabi ni Cassandra kay Jane, she's a commercial model, kaya siguro familiar sa'yo ang mukha niya. Si Dominic ang sumagot. By the way, Chris, kayo ba ni Cassandra ay wala pang wedding plans? Tanong naman ni Ricky. Wala pa. Maagap na tugon ni Chris. If I were you, hindi ako magpapabagal. Sabi ni Dominic dito, with a very pretty girlfriend like Cassandra, baka maagawan ka pa ng iba.
Marami pa kaming personal na pangarap, katwiran ni Chris. Sa gitna ng masayang usapang niyon, hindi nakaligtas sa pansin ni Cassandra ang mga sulyap sa kanya ni Dominic. Ni hindi ito naiilang, napakulin siya ng tingin gayong nasa tabi lamang niya ang nobyo. Maya-maya'y inilibot sila ni Dominic sa kabuuan ng villa nito. Dream house daw iyon ng binata. Kung sa bagay, it would be everybody's dream house. Halatang ginastusan ng bawat sulok ng kabahayan at pinuno ng state-of-the-art furniture, exotic ang decorations at mga bagong innovations na kagamitan. Maswerte ang magiging reyna ng bahay na ito, bulong ng isang bahagi ng isip ng dalaga. Pang-ilang bahay na ba ito na ipinagawa mo? Tanong ni Ricky. Naging habi mo na lang yata magpatayo ng bahay na kapag pinagsawaan mo ay pagbibili mo rin. But not this one. Ani Dominic, I'll keep this house. I love this place at dito ko gustong bumuo ng pamilya ko. Bago yata yun. Gayon ko lang narinig na lumabas sa bibig mo yan, pinsan. Pabirong reaksyon ni Ricky. You're talking of having a family now? I couldn't believe na sa bibig mo nanggagaling yan. Akala ko, okay na sa'yo yung mga fling-fling na yan. Sabi mo nun, kapag kailangan ng babae, madali ka makakakuha. Bigla yatang nagbago ang ihip ng hangin ngayon. I'm not getting any younger, and I don't want to grow old na nag-iisa. Isa pa, sayang naman ang bahay na ito kung walang titira. Katwira ni Dominic. At sino kaya ang babaeng ititira mo rito? Pabirong tanong ni Jane sa bayaw na nauwi sa tawanan at patuloy na kantsawan. Palalim na ang gabi nang i-announce ni Dominic na walang uuwi. Itutuloy natin ang kasiyahan sa beach. Sabi nito sa lahat, lumipat ang mga bisita sa beach na karugtong na villa. Doon ipinagpatuloy ang pagkakasiyahan ng lahat pero hindi sumali si Cassandra sa mga nagkatuwaang mag-night swimming. Pinili na lamang niyang magpahangin sa ilalim ng maliwanag na buwan at kumain ng barbecue. Come on babe, let's swim! Yakag sa kanya ni Chris habang inihila siya sa isang kamay. Mukhang malamig ang tubig, I'd rather stay here. Tanggi ng dalaga. Hindi rin naman magsaswimming si Jane eh. Okay ka lang dito? Yeah, sige na. Makijoin ka na sa kanila. Humalik pa sa piske niya ang nobyo bago tumakbo sa mga kaibigang nagbabalibol malapit sa dagat. Naiwan siya na nakaupo sa isang bench. Hawak ang isang Coke in can. Pero napapitlag pa siya ng maramdaman ang isang kamay sa kanang balikat niya. Si Dominic. Why don't you join them? Ayokong mag-swimming lalo na't gabi. Pinilit niyang kalabanin ang kabang na darama. Why? Naupo rin ang binata sa bench. Baka matawa ka kapag sinabi ko sa iyo ang dahilan. What is it? Nagpakita ito ng interes na makinig. May phobia ako sa tubig dagat. Nagkaroon kami ng excursion nung elementary ako at muntik na ako malunod. Noong nasa high school naman ako, tumaobang ang sinasakyan naming magpipinsan. Ganoon ba? Reaksyon ng binata. Gustong pagtakhan ni Cassandra ang sarili. Kung kanina'y ilag at naiiling siya kay Dominic, bakit ngayon ay nagagawa na niyang magkwento rito? Chris told me na sa isang government office ka nagtatrabaho? Oo, mahirap naman kasing mamili ng trabaho sa panahong ito. Napaka-stiff na ang competition. Kahit graduate ka sa isang state university, may hirapan ka pa rin makipagsabayan sa mga graduates ng Lasal o kaya'y Ateneo. How about a better job and a higher salary? Plus, an opportunity to travel abroad and a bigger chance for promotion. Natigilan si Cassandra. Inaalok ba siya ng trabaho ni Dominic? Hindi siya kaagad nakasagot. Napapantastikuhang napatitig na lamang siya sa mukha nito. May job opening sa motors company. Ganon din sa hotel company. Mamili ka lang, Cassandra. Sinisiguro ko sa iyong hindi ka magsisisi kung iiwan mo ang trabaho ngayon at nilipat ka sa aninmang kumpanyang pag-aari ko. Hindi naging madali para sa kanya mag-decide. Sino ba naman ang ayaw ng mas magandang trabaho na ang ibig sabihin ay mas malaking sweldo? Pero bakit may takot na gumagapang sa puso niya? Bakit may pakiramdam siyang may hatid na ligalig sa buhay niya ang lalaking ito kapag hinayaan niya maugnay rito ang buhay niya? Wouldn't you like to be part of my company? Ulit ni Dominic. Pinilit niyang ngumiti. Give me enough time para pag-isipan ko ang offer mo. Huwag mo nang pag-isipan. Tanggapin mo na ang job offer ko and you won't regret it. Nabura naman ang ngiti ng dalaga. Dominante. Diktador. Ganoon ba talaga si Dominic Lopez? Gugustuhin ba niyang mapasa ilalim sa kapangyarihan ng ganito ka-domineering na boss? I said, give me enough time para makapag-decide. Pigilang inis na sabi ng dalaga. Nang gabing iyon, parang hindi si Chris ang dahilan kaya siya narito sa villa.
Mas abala ang nobyo sa pakikipagkwentuhan sa iba pang bisita ng boss nito. Si Dominic ang nag-aasikaso sa kanya. Sa bawat kilos niya sinisiguro nitong komportable siya. Pero paano nga ba siya magiging komportable kung mga tingin pa lamang ni Dominic ay nakakapagpalakas na ng tibok ng puso niya? Kaya hindi siya humiwalay sa company ni Jane. Natatakot siyang magkaroon ng pagkakataon si Dominic na masolo siya. Si Jane ang naging kakwentuhan niya hanggang sa bago sila matulog. Nag-share sila sa isang kwarto na villa ni Dominic. Lunes ng umaga. May date ba kayo ni Cassandra tonight? Medyo ipinagtaka pa ni Chris ang tanong na iyon ng amo nang kausapin siya nito sa intercom. Wala, Sir Dominic, bakit? Kung wala kang lakad mamaya, sumama ka na lang sa akin. Saan, sir? Gusto kong mag-relax naman. Gusto mong mag-bar hopping? O magkasino kaya? Paglabas nila ng opisina ng Motors Company, ay nagtuloy sina Dominic at Chris sa casino. Pagkatapos maglaro ay nagaya na rin kaagad si Dominic. Sa isang resto bar sa loob din ng casino sila nagtuloy. Matagal na ba kayo ni Cassandra? Walang ligoy na tanong ni Dominic. Bahagyang ikinapatda ni Chris ang tanong, pero buong katapatan pa rin itong sinagot iyon. Matagal-tagal na rin, sir. Magti 3 years na rin kami. Muling lumagok ng alak si Dominic. Tell me, Chris, I want to be honest with you. Or you'll need to be honest with me. Total, pareho tayong lalaki dito. Mahal mo ba si Cassandra? Bigla ay napaunat si Chris. What a silly question. Natawa si Dominic. Bakit ko nga pala itatanong sa'yo kung mahal mo si Cassandra? Siyempre, hindi mo siya magiging girlfriend kung hindi mo siya mahal. Hindi ba? Ngumiti lang si Chris. Do you think kayo na magkakatuluyan? I still don't know, sir. We're still young. Marami pang pwedeng mangyari. Hindi pa kasama sa mga plano kong pagpapakasal. Marami pa akong pangarap para sa sarili ko. Pumormal ang mukha ni Dominic. You're a fool kung pakakawalan mo pa si Cassandra. Pagkway sabi niya, I love her. Kahit sino lalaki magiging proud to have her as a wife. Pero walang tiyak sa mundong ito, sir. Kung iyong matagal ng kasal, naghihiwalay pa rin kami pa kaya? If we're really meant for each other, kahit ano pang maging hadlang, kami pa rin. Pero marami pang pwedeng magbago. Kung papipilian ka na, your dreams o siya? Nalilitong napatitig si Chris sa kanya. It's a matter of priority, sir. Naiintindihan na naman iyon ni Cassandra eh. Sa ngayon, priority ko ang katuparan ng mga pangarap ko. Kapag naabot ko na ang lahat, doon na ako magiging ready para pakasalan siya. You don't love her, Chris? Prangkang pahayag ni Dominic. What do you mean, sir? Nagugulumihan ang tanong nito. You don't love her enough to drop everything for her. Kung ako ang nasa katayuan mo, kaya kong i-give up ang lahat. Dahil meron ka na ng lahat, Sir Dominic, kaya nasasabi mo yan. Makahulugang ngumiti ang binata, saka muling uminom ng alak. Usapang lalaki, Chris. Pagko'y seryosong sabi niya, if you really don't love her, sa akin mo na lang siya ipaubaya. Natigilan naman si Chris na narinig, pero hindi nagalit. Maya-maya ay may manipis na ngiting gumuhit sa mga labi nito, dahil may ideyang naglalaro sa isip nito. Bakit hindi mo patanggapin ang magandang trabahong inaalok sa'yo ni Sir Dominic? Usisa ni Chris sa nobya. Gagawin ka raw muna niyang PR assistant habang pinag-aaralan mo pa ang mga pasikot-sikot ng trabaho. Then, after a couple of months, PR manager ka na. Isinubo ni Cassandra ang huling burger na kinakain, saka uminom ng mango juice. Hindi ba nakakahiya? Baka naman isipin ng mga kaopisina mo. Kaya ako nakapasok sa kumpanya nyo dahil close ka sa boss nyo. Huwag mong intindihin ang kahit na anong sasabihin ng iba. Ang madalas lang namang pumipiyok ay yung mga naiinggit. Kung sa bagay, magkaano na lang ba ang sinasweldo ko? Sa taas ng cost of living ngayon, madalas ay kinakapos ako. Kung hindi mo nga ako pinahihiram ng pera, mahihirapan ako mapag-aral si Nicole. At ikaw na rin na nagsabing kailangan ng iparenovate ang bahay ninyo dahil sa kalumaan. Unti-unti mong magagawa ang mga plano mo kapag tinanggap mo ang alok ni Sir Dominic. Kaya kung ako sa'yo, igagrab ko ang opportunity na yon. Pang-uujok ni Chris. Saka ayaw mo bang magkasama na tayo sa isang kumpanya? O sige na nga, sabi ni Cassandra kapagwan, saka humilig sa balikat ng nobyo. Magkahalong kaba at excitement ang nararamdaman ni Cassandra sa first day niya sa bagong trabaho sa Motors Company. Gayon niya natuklasan kung paanong mang-impluwensya at magpagalaw ng mga tao si Dominic. Para bang walang imposible para dito, lahat ng taong gusto nitong kunin ay nakukuha nito. At nagagawa nito iyon dahil sa yaman at impluwensyang taglay nito. Hindi sana niya tatanggapin ang magandang trabahong alok nito kung hindi lang sa sweldong ibibigay nito sa kanya. Isa pa'y magkakasama sila ni Chris sa isang kumpanya. How do you find your new job?
Napapitlag si Cassandra pagkarinig sa boses si Dominic mula sa pinto ng kanyang cubicle. Heto, medyo nangangapa pa sir. This is only your first day, lady. Sa tingin ko naman ay fast learner ka. Sana nga sir, para hindi naman mapahiya si Chris sa pagre-recommend niya sa akin. Pagre-recommend? Tumaas ang kilay ni Dominic. Actually, hindi kanya inirekomenda sa akin. Sarili kong desisyon ang pag-hire sa'yo. Ikinagulat ni Cassandra ang sinabi nito. Akala niya si Chris ang naglakad na mabigyan siya ng mas magandang trabaho sa kumpanya ng boss nito. Pero bakit naman naisip nito na gawan siya ng malaking pabor? Imposible namang interesado sa kanya si Dominic. Kung interesado man, hindi siguro para seryosohin, kundi para lang isama sa listahan ng mga babaeng dumaan sa kamay nito. Isang babaeng pwedeng pagdibangan kapag kinailangan nito. Lalo tuloy siyang kinabahan. Hindi nalubos ang kasiyahan ni Cassandra nang sumunod ng mga araw dahil kahit araw-araw silang magkasama ni Chris sa opisina at magkasabay naglo-lunch, madalas ay hindi naman siya naihati nito pa uwi. Malimit kasi itong mag-overtime. Kung may mga pagkakataong magkasabay silang lumalabas, hindi rin naman sila nakakapagsolo. Parati nilang kasama si Dominic. Ang ikinagulat pa ni Cassandra, isang umagay na lamang niyang ililipat na sa ibang branch si Chris. Heto na naman ang hindi maipaliwanag na takot at kaba sa puso ni Cassandra kapag nakakaharap si Dominic. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi niya ma-overcome ang mga pakiramdam na iyon. More than 2 weeks na siya sa kumpanya, pero tuwing makikita niya si Dominic ay naiilang pa rin siya sa natatense. Kung bakit naman kasi madalas siyang chinecheck nito sa departamento nila, binabantayan ba nito ang performance niya? Mula nang mailipat si Chris sa Alabang branch 4 days ago, ay parati siyang iniimbita ni Dominic na sumabay rito sa paglo-lunch nito sa labas. Tatanggi na ako this time, sabi niya sa sarili. Napapadalas na kasi ang pagpapaunlak niya sa mga imbitasyon nito at nag-aalala siya sa ibubunga niyon. Baka kung anong isipin ng mga kaopisina ko. Isa pang inaalala niya ay ang maaaring sabihin ni Chris kapag patuloy niyang pagbibigyan si Dominic. Marie, saan kayo magla-lunch? Tanong ni Cassandra sa kanyang kadepartamento. 11:45 na kaya inihahanda na niya ang sarili sa pag-iwas sa tiyak na imbitasyon na naman ng boss niya. Ngunit nang nakahanda na silang lumabas nang biglang tumunog ang intercom. Miss Torres! Pukaw sa kanya ng head sa department nilang iyon. Dumaan ka raw sa office ni Sir Dominic pag lunch break na. Sabay na lumipad ang tingin ni na Marie at Amor sa kanya. Hindi niya alam kung yuyuko o tatalikod. Napatingin na lang siya sa mga ito. Hindi ako sasama sa kanya. Ani niya pagkatapos makagawa ng pinal na desisyon. Ngunit si Dominic yata ang tipo ng taong hindi tumatanggap ng salitang no. Dahil inabangan siya nito sa entrance ng building. Sinalubong siya nito habang papalabas kasabay sina Amor at Marie. Kanina pa kita hinihintay rito, Cassandra. Sir, paano ba niya sasabihin ditong gusto niyang tanggihan ang imbitasyon nito sa pagkakataong ito? I've already made my reservations at the Days Hotel. Sayang naman kung hindi tayo rin kakain. Nakabuka ang bibig niya pero hindi na siya nakapagsalita pa. Napalingon na lamang siya sa dalawang kasama. Sinenyasan naman siya ng mga ito na tutuloy na ang mga ito. Shall we? Pukaw sa kanya ni Dominic na makatalikod ang dalawang kaopisina. Wala na siyang nagawa kundi ang magpatianod na lamang. Nang gabayan siya ni Dominic papunta sa kinapaparadahan ng sasakyan nito. May inis na umahon sa kanyang puso na makita ang makahulugan at tila nakakalokong ngiti sa mga labi ng binata habang ipinagbubukas siya ng pinto ng sasakyan. Porke ba empleyado lang siya nito, hindi na siya pwedeng tumanggi rito? Lihim siyang napaismid na makasakay sa van nito. Pabalik na sila pagkatapos mag-lunch nang iparada ni Dominic ang sasakyan nito sa harap ng isang flower shop. Bumili ito ng bouquet of roses. Pagbalik sa kotse, iniabot nito iyon sa kanya. Sir? Natitigilan kinuha ni Cassandra ang bouquet. I seldom give flowers to a woman. Matiim ang pagkakatitig nito sa kanya. Ano ba talagang gustong palabasin ng lalaking ito? Ni hindi na nito isinasaalang-alang ang maaaring isipin ni Chris. Ginawa na ni Cassandra ang lahat ng paraan para makaiwas kay Dominic ng mga sumunod na araw. Pero isa pala iyon sa pinakamahirap gawin dahil bago matapos ang linggong iyon ay ipinatawag na naman siya ng binata sa opisina nito. Pupunta tayo sa villa this weekend, deklara nito. Royal home, sir? May kasamang tango ang sagot nito. Habang nakalapat ang likod sa swivel chair na kinauupuan. Once a year ay nagdadaos ako ng Lopez Cup sa hotel and resort na pag-aari namin ng pinsan kong si Ricky sa Palawan. This time, nakatanggap ako ng request na gawin iyon sa villa. Isasama niyo ako, sir? Yeah,
Gusto kong isa ka sa mga siwa sa mga sasali sa golf tournament. We'll be leaving tomorrow afternoon. Hanggang Sunday. Hanggang Sunday siguro tayo roon. Doon tayo mag-i-stay sa villa ko. Kinabahan si Cassandra. Halos 3 araw silang magkakasama ni Dominic. Kasama ho ba si Chris, sir? Tanong niya pagwan. Depende kung gusto niyang sumama. Hahabol na lang siguro ako. May shipment ng mga motor parts bukas ng gabi. Ako ang inutusan ni sir na mamahala ng shipment na yon. Alam mo na, mahigpit sa customs ngayon. Sabi ni Chris na magkausap sila kinagabihan. Nabahala si Cassandra. Parang ayoko nang sumama sa villa. Magdadahilan na lang ako kay Sir Dominic. Matamlay na sabi niya. Susunod naman ako eh. By Saturday afternoon ay nandoon na rin ako, promise. Paniniyak ni Chris. Saka hindi pwedeng hindi ka sumama roon. Empleyado ka ni Sir Dominic. Additional work ito kaya ang ibig sabihin ay additional income din. Wala nagawa si Cassandra kundi ang sumang-ayon. Biyernes pa lang ng hapon ay lumipad na sila papunta sa villa. Sakay sila ng private helicopter ni Dominic kasama ang personal assistant nitong si Arthur. Ang sabi ni Chris ay susunod ito sa villa pero magtatapos na lang. Ang dalawang maghapon ng Sabado ay hindi pa ito dumarating. Panay ang tawag niya sa cellphone nito pero naka-off iyon. Wala rin siya sa sinitirhan niya. Ate? Pagre-report sa kanya ni Nicole, inutusan niya ang kapatid na from time to time ay tawagan si Chris sa apartment nito. Nakakainis naman ang lalaking yun. Napako na naman ang pangako. Maktol niya. May sariling golf course ang villa. Doon idinaos ang Lopez Cup. Dumagsa roon ang mga itinuturing na sports ng mayayaman. Kapwa sila naging abala ni Dominic sa pag-accommodate ng mga bisitang lumahok sa Lopez Cup. Sa kabila na pa ngayon, hindi nag-enjoy si Cassandra. Hindi pa rin siya komportableng kasama si Dominic dahil karaniwan na rito ang batuhin siya ng mga makahulugang tingin. Sabado ng gabi, habang tahimik na nagpapahinga si Cassandra sa guest room, ay pinukaw siya ng mga katok sa pinto. At maisip pa lang na si Dominic ang mapagbubuksan niya ay parang gusto ng mga tog ng kanyang mga tuhod. But the irony of it, sinuri pa niya ang sarili sa salamin. Sinigurong maganda ang itsura niya bago niya pinihit ang doorknob. Kayo pala sir, aniyang pinilit itago ang tibok ng puso. Why don't you go out? Balak mo bang magmukmuk na lang dito while you can enjoy? Dito na lang ako sir. Nasa bewang ni Dominic ang isang kamay nito at bahagyang nakakiling ang ulo. That made him look more appealing. You know what? I like you. Ibang-iba ka sa mga babaeng nakilala ko. You're quiet and simple. Naiintriga tuloy ako sa pagkatao mo. Napalunok si Cassandra. Iyon ba ang dahilan kaya binibigyan siya ng ganoong atensyon ni Dominic? Naiintriga ito sa kasimplehan niya? Nata-challenge ito dahil iba siya sa mga babaeng nakadate at nakalaro nito? Dahil hindi siya game matayagang nagpapakita ng attraction dito. Come, join me. Let's make the most of our 3-day stay here. Pagbalik natin sa Manila, busy na naman tayo sa trabaho. Besides, ayoko nagmumukmuk ka rito. But sir... Ngunit hindi na siya binigyan ng pagkakataon ni Dominic na tumanggi. Hinawakan na siya nito sa isang kamay. Nag-dinner sila sa restaurant na nasa ground floor ng isang hotel and resort. Hindi nakawala sa pansin ni Cassandra na kahit saan sila magpunta ni Dominic, ay natatawag nito ang atensyon ng lahat ng kababaihan. Mahirap siguro maging girlfriend ng lalaking ito. Bakit kaya wala pa si Chris? Naitanong na lang niya na malapit na sila matapos sa pagkain. Kung hindi na siya darating, it's okay. I'll take care of you. He promised me. Yung boyfriend mo, masyadong workaholic. I bet, madaling yayaman yan. Kaya nga napapabayaan na niya ako. Wala sa loob na saad ni Cassandra. Napapansin ko nga, sang-ayon ng binata. But don't worry, kung mapapabayaan ka na niya ng tuluyan, nandito naman ako, Cassandra. Nabigla pa ang dalaga ng hawakan nito ang palad. Nasa ibabaw ng mesa. Naging napakabilis ng tibok ng kanyang puso. Salamat na lang at may isang lalaking tumapik sa balikat ni Dominic na agaw ang atensyon nito. Pero hindi pa rin doon natapos ang nasimulan na. Dinala siya ni Dominic sa resto bar na katabi lang ng restaurant kung saan may banda pang tumutugtog. Umorder ito ng champagne. Hindi ako umiinom, sir. Magalang na tanggi niya. Cassandra, bala kong ipromote ka gawing executive secretary ko. Kaya tinitrain na kita. You have to learn these things. Kailangan mong maging sociable dahil isa akong businessman at madalas kitang isasama sa mga business at social functions na karaniwan ko ng dinadaluhan. Siya? Gagawing executive secretary ni Dominic? Dapat pa niya ikatawa yun?
Instant promotion yon. Katulad ni Chris, ang bilis na magiging pag-angat niya. Pero bakit parang may hatid na ka ba sa kanya ang sinabi ng binata sa halip na tuwa? Baka hindi ho ako maging deserving, sir. Okay na ho ako sa position ko ngayon sa kumpanya nyo. Pero hindi ako. Mariing sabi ng binata, I don't want you out of my sight, Cassandra. Kaya gagawin kitang executive secretary ko and that will be effective next week. Patda siya na kapag papainis sa kanya ang ganoong ugali ni Dominic, hindi niya gusto ang paraan nito magpapaikot sa mga taong nakapaligid dito. Ano akala ng lalaking ito sa sarili niya? Hindi ko po kaya ang trabahong inaalok niyo, sir. Baka mga ngapa po ako. Wala akong alam sa pagiging sekretary ng isang top executive na katulad niyo. Fast learner ka, Cassandra. I know you can easily fit to be my secretary. I'll give you 1 week para ma-familiarize ang sarili mo sa bago mong trabaho. Ituturo sa iyo na dati kong sekretary ang lahat. Sir, mas mataas na sweldo, travels abroad, at marami pang benefits, katulad ng pagkakaroon ng sariling sasakyan and a big opportunity to grow. Iyon ang mga makukuha mo bilang bago kong executive secretary. Like what I have already said, sir, okay na ako sa position ko ngayon. Tumiim ang anyo ni Dominic habang nakatitig sa kanya. I'm your boss, Miss Torres. Yanig ang pagkatao ng dalaga. Kasalanan ba para kay Dominic ang kumontra sa desisyon nito? Maya-maya may kinuha ito mula sa bulsa ng suot na polo. Tumayo at umikot sa likod na kinauupuan niya. Nagtaka siya at napapigil ang sariling paghinga. Nang maramdaman niya ang mainit na palad ng binata sa kanyang leeg, may isinusuot na kwintas ito sa kanya. Sir, ano to? That's for you. Do you like it? Sinipat niya ang kwintas na isinuot sa kanya ng binata. Isang gold necklace na may pendant na maliit na bato. A 1-carat diamond na alam niyang worth a fortune. Akma niyang aalisin ng kwintas nang pigilin siya ng isang kamay nito. Don't. Ayoko nang tinatanggihan ng regalo ko. Pero hindi ko po matatanggap to, sir. Tinanggap mo na dahil suot mo na, Cassandra. At bagay sa'yo. Napaawang na lamang ang bibig niya. Mukhang mawawalan na naman ng saysay ang pagtutol niya. Come on, let's drink to that, sabi ni Dominic matapos salinan ng alak ang kanyang wine glass. Alanganin siyang lumagok ng kaunti. Napapikit siya nang gumuhit ang pait ng alak sa kanyang lalamunan. Kung minsan, may mga bagay tayong dapat gawin, hindi dahil gusto natin, kundi dahil kailangan, gaya ng social drinking. Anang binata, kailangan mo nang sanayin ang sarili mo ngayon pa lang, Cassandra. Hindi nagtagal, lasing na siya, nasapo niya ang sariling noo. Napansin ni Dominic na halos nakasubsob na siya sa mesa, kaya nagpa siya na itong umuwi na sila. Hindi na nga niya halos na malayang, nakabalik na sila sa villa. Gustong-gusto na niyang mahiga habang nagbibihis. Ni hindi na niya na malayang hindi niya maisara ang pinto ng banyo habang nagpapalit siya ng damit. Kaya ayon, unaware siyang walang hurap na nakatitig sa kanya ang bintana. Pasuray-suray siya na bumalik sa kama. Nilamon na ng kalasingan niya ang pagngingimi sa harap ni Dominic. Pilit niyang idinilat ang namimigat sa mga mata at biglang-bigla ang tingin niya kay Dominic ay si Chris. Chris, malambing na nasambit niya. Pinilit niyang bumangon kahit hilong-hilo na siya. Hinila niya ang kamay ng nobyo, saka niyakap niya mga kamay sa batok nito. Kanina pa kita hinihintay, kiss me. Bulong niya habang hinahagkan-hagkan nito sa pisngi. Hindi alam ni Cassandra na may kakaibang nadarama si Dominic ng sandaling iyon. Ikinulong siya ng lalaki sa mga bisig nito. Niyakap siya ng mahigpit na parabang wala na siyang planong pakawalan. Malaya siyang hinalikan ng binata ng halik sa labi na tinugon naman ni Cassandra sa pag-aakalang ito ang nobyo niya. Ilang sandali pa ang nakalipas ay biglang napamulat ang dalaga. Tama bang isuko na lang tuluyan ang sarili kay Chris? Kay Chris? Pero bakit mukha ni Dominic ang nakikita niya? Oh God! Nanigas ang kanyang kalamnan. Parang biglang nawala ang kalasingan sa realisasyong sumambulat sa kanya. Sinikap ng itulak ang binata, paalis sa kanyang tabi, but it was too late. Nagawa na ng binata ang nais nito. Sa isang iglap ay nakuha siya ng boss niya. Masakit ang ulo ni Cassandra na magising kinabukasan. Bigla niyang nasapo ang noo dahil sa tindi ng sakit nito. Bigla ang pagbalikwas niya ng bangon. Lalo siyang nayanig na makitang wala siyang kasuotan. Bahagya lamang natatakpan ng kumot ang kanyang katawan. God, no! Bulalas na maalala ang nangyari bago siya makatulog. Inangkin siya ni Dominic.
Natutop niya ang bibig. Akmang aahon siya mula sa kama nang may mapansin sa sahig. Slacks na panglalaki? At bago pa siya matumba sa gulat, ay bumukas ang pinto ng bathroom. Lumabas roon ang bagong paligong si Dominic. Nakatapis lang ng tuwalya ang ibabang bahagi ng katawan. Kumakanta-kanta pa. Umahon ang galit sa puso niya. Nang isa-isang magbalik sa isip niya ang ginawa nito sa kanya. Hinila niya ang puting kumot upang takpan ang kanyang katawan. Good morning! Nakangiti pambati nito na para bang walang anumang nangyari. Nanginig sa puot ang buong katawan ni Cassandra. Biglang-bigla, ang tingin niya sa lalaki ay isang masamang tao. Humakbang ito palapit sa kanya. Napasiksik siya sa headboard. Kip-kip pa rin ang kumot na nagsisilbing takip sa kanyang katawan. You don't have to hide that to me, babe. Nakangising sabi nito. Lalong nagpanting ang tenga ng dalaga. How dare him call her babe? Bakit siya nagtiwala sa lalaking ito? Bakit hindi niya naisip na mapanganib ang isang tulad nito? Huwag kang lalapit sa akin. Nanginginig pati ang boses niya sa galit. Walang babaeng nagalit sa akin. Pagkatapos kong makasama sa buong magdamag, naroon pa rin ang nakakalokong ngiti sa mga labi ni Dominic. Napakasama mo. Gusto niyang sugurin ang lalaki. Gusto niyang ilabas ang galit niya para dito sa anumang paraan. Tuluyan na itong nakalapit sa kanya. Nasukol na siya sa pagkakasiksik niya sa headboard. Huwag ka sabing lumapit. Don't you ever touch me again. Isusumbong kita kay Chris. Halos magkanda iyak siya sa puot sa kaharap. I thought you're a decent man. Hindi ko akalaing magagawa mo to. Parang nanghihinang napasandal na lamang siya habang hawak pa rin ang kumot sa katawan. Nilasing mo ko para magawa mo masamang hangarin sa akin. Ibang-iba ka nga, Cassandra. Ikaw lang ang nagalit at umiyak ng ganito sa mga babaeng nakasama ko. Akmang hahaplusin nito ang kanyang pisngi ngunit itinulak niya ito. I said, don't you dare touch me again kung ayaw mo mag-eskandalo ako. Natigilan si Dominic. Get out of my sight. I hate you. I should not have trusted you. Hindi rin ako dapat ipinagkatiwala sa'yo ni Chris. But he did, babe. Seryoso na sa ni Dominic. What do you mean? Hindi ka mahal ni Chris. How dare you say that? Anong klaseng tao ka? Nagsasamantala ka sa kahinaan ng mga taong nasa ilalim ng kapangyarihan mo? Sumisira ka pa ng isang magandang relasyon? I'm just telling you the truth, lady. Sabi ni Dominic habang nagsisimula magbihis sa mismong harapan niya. Iniiwas niya ang tingin mula rito. Hindi ko sinisiraan sa iyo si Chris. Gusto ko kang gisingin ka. If he really loves you, hindi ka niya pababayaang sumama sa akin na mag-isa. Daig pa ni Cassandra ang sinaktan ng ilang beses. May punto ito sa sinabi nito. Hindi ka ba nagtataka kung bakit hindi siya sumunod? Nalumo si Cassandra sa lumilinaw na posibilidad. Posible kayang isineset up siya ni Dominic at Chris? O baka ibinabargain siya ng nobyo sa boss nito naghahanap ng bago mapaglilibangan. Gusto magdilim ng kanyang paningin sa galit. Naghagilap ang mga mata niya ng anumang maaaring ibato sa binata. Nakita niya ang isang ivory elephant. Dinampot niya iyon at ibinato rito. Mabuti na lamang at nakailag ang binata. Huwag kang magalit sa akin, Cassandra. Maraming babaeng tiyak na maiinggit at papayag na makipagpalit sa posisyon mo ngayon. Lalong naningkit ang galit sa mga mata ni Cassandra. Get lost! Naninikip ang puso na taboy niya sa lalaki. Okay, I'll leave you for a while if that's what you want. Pero kapag kinailangan mo ako and you feel like you wanna talk to me, nasa kabilang kwarto lang ako. Tuluyan ang inilabas ni Cassandra ang emosyon ng maglaho. Sa paningin niya ang binata, para siyang batang humagulgol sa sulok na kinaroroonan niya dala ng magkakahalong damdamin. Galit kay Dominic, sama ng loob kay Chris at awa sa sarili dahil naisahan siya ng binata. Isipin na lamang kung paanong iniingatan niya ang sarili. Ilang ulit niyang tinatagan ng sarili at hindi nagpatangay sa tuwing maglalambing si Chris sa kanya dahil gusto niyang maiba sa karamihan. Gusto niyang maipagmalaki ni Chris sa mga kabaro nito na sa iba siya sa lahat dahil malinis siyang iharap nito sa altar. Napakagandang regalo niyon pero nanakawin lamang pala ni Dominic ng ganoon. Hindi na nagpapigil pa si Cassandra. Mabilis na naging desisyon nito. Lilisanin na niya ang villa. Hindi na nagtangka si Dominic na pigilan siya. Inutusan nito si Arthur na ihatid siya pabalik sa Maynila. Anong nangyari sa'yo? Gulat na bungad ni Aling Malu sa anak. Ang lalaking iyon, Nay. Gusto uling maiyak ni Cassandra sa galit. Sino? Ang walang pusong Dominic na yun. Ang boss niyo ni Chris? Tumango lang ang dalaga. Bakit?
Ano nangyari anak? Paupong ibinagsak ng dalaga ang katawan sa sofa. Ginamit niya ako. Nay! Anong ibig mong sabihin, Cassandra? Sinamantala niya ang pagsusulo namin. Nilasing niya ako. Sa kanya ginawa ang masama niyang hangarin sa akin, Nay. Naiiyak na niyakap ni Aling Malu ang anak sa labis na awa rito. Anong plano mong gawin ngayon, anak? Buntong hininga ng dalaga bago sumagot. Kakausapin ko si Chris. Kailangang malaman niya ang nangyari. But Chris was nowhere to be found. Pakiramdam niya ay pinagtataguan siya nito. Kung sino ang hinahanap niya, hindi niya mahagilap. At kung sino naman ang gusto niyang iwasan, iyon ang tila nagsusumiksik sa kanya. Ate, ang boss mo, nasa telepono. Sabi ni Nicole habang nakatayo sa pinto ng kwarto niya. Nasa harap siya ng dresser at nag-aayos dahil balak niyang puntahan sa apartment na tinitirhan nito si Chris. Bakit daw hindi ka pumasok kahapon? At nagtatanong din kung papasok ka na ngayon. Wala pang alam ang kapatid sa nangyari sa kanya. Ang lalaking yon? At inaasahan pang papasok ako sa opisina niya pagkatapos ng nangyari? Sabihin mo sa kanya, maghanap siya ng maiistorbo niya at wag ako. Kakamot-kamot ang ulo na sinabi iyong kapatid niya bago binaba ang telepono. Wala na siyang panahon kay Dominic. Ayaw muna niya itong makita. Maisip lang niya ito ay namumuhi na siya. Si Chris ang gusto niya makausap. Hindi siya pumasok, ma'am. He's out of town for 3 days. Sabi ng sekretary ng nobyo sa opisina nito sa Alabang. Nalumo si Cassandra. Ano na bang nangyayari kay Chris? Saan na ba talaga siya nakalugar sa puso nito? Sa wakas, nahanap din niya ito pagkalipas ng 2 araw. Iniiwasan mo ba ako? Of course not. Naging busy lang ako dahil sa lupang binili ko. Sabi nito habang magkaharap sila sa loob ng bagong condo unit nito. Asansado na talaga si Chris. Maganda ang condo unit nito at puno na ng mamahaling gamit. Hindi mo sinabi sa akin na nakalipat ka na rito. Sumbat niya habang malungkot na iginagala ang paningin sa kabuuan ng bagong tirahan ng nobyo. I've been trying to reach out to you. Dahil lang ako kung susunod ka sa villa. Totoong naging busy nga ako, Cassandra. I'm sorry. Sorry? Ganun lang? Alam mo ba kung ano nangyari, ha? My goodness, Chris. Hindi ko maintindihan kung ano itong nangyayari sa atin. Kung ano-ano na ang nangyayari sa akin, wala ka pa ring alam? I admit, marami akong pagkukulang sa'yo, Cassandra. Mabuti't alam mo. Pigil ang galit na sabi ng dalaga. Ganoon na lamang ang kagustuhan niyang ilitan niya ang mga sama ng loob sa nobyo. Chris, we have to talk. Pero bakit parang nanlalamig ka na? Malamig ang tanging ibinaling nito sa kanya. Okay, aaminin ko na. Gusto ko muna talagang dumistansya sa'yo. Yanig si Cassandra sa narinig. Napaahon siya sa kinauupuan. Pero bakit? Nagkausap kami ni Sir Dominic. Kinabahan ang dalaga. Sinabi niya sa'yo. Yeah. Sinundan iyon ang buntong hininga ni Chris. I know him. Prangkang tao si Sir Dominic, kaya hindi na niya ako pinaikot. Nag-usap kami, lalaki sa lalaki. Pigil ang hininga naghintay si Cassandra sa susunod na sasabihin nito. Inamin niya may nangyari na sa inyo. Inamin din niyang kayo na. No! Halos isigaw iyon ng dalaga. Hindi totoo yan. Ginamit niya ako. Nilasing niya ako kaya wala akong nagawa. Hindi sinungaling na tao si Sir Dominic, Cassandra. Hindi siya igagalang sa business world kung hindi siya isang taong may dignidad. Nagkaintindihan daw kayo noong nasa villa kayo. Gusto magwala ng puso ni Cassandra sa mga sinabi ng kasintahan. I can't blame you, Cassandra. Malungkot na sabi nito. Napabayaan kita. Expected ko na bang mahuhulog ka rin sa karisma ni Sir Dominic? Any woman would easily fall for him. But not me, Chris. Ikaw ang mahal ko. It's alright, Cassandra. Unti-unti ko na pinag-aaralang tanggapin ng lahat at nauunawaan kita. Naging practical ka lang. Chris! Marami pa sana siyang gustong sabihin pero bumara na lamang ang mga iyon sa kanyang lalamunan. Masakit. Napakasakit. Hindi niya inaasahang ganoon kaliit ang tiwala sa kanya ni Chris. Nagsisikip ang puso niyang humakbang palapit sa pinto. Nakayuko lang si Chris. Batid niyang nalulungkod din ito. Pero bakit ganun lamang siya kadaling isuko nito? Mas pinaniwalaan pa nito si Dominic kesa sa kanya? Magsama kayo ng lalaking yun. Sa loob-loob niya habang palabas ng unit si Chris. Napakasakit ng pinagdadaanan niya ngayon. Nung nakakararaan, sinamantala ni Dominic ang kahinaan niya. Ngayon naman, hindi siya pinaniwalaan ni Chris at isinuko na lang ng ganun kadali ang relasyon nila. Hindi ka mahal ni Chris?
Biglang bumalik sa alaala niya ang mga sinabi ni Dominic habang sakay siya ng taxi pauwi. Naguguluhan siya sa bilis ng mga pangyayari. Hindi kaya lahat ng ito ay plinano ni Dominic para makuha lamang siya? Pakiramdam niya, ang existence ng lalaki sa buhay nila ni Chris ang nagpagulo sa relasyon nila. Ilang araw na hindi naglalabas ng bahay si Cassandra dahil sa bigat ng nararamdaman. Pinanindigan na niya ang hindi pagpasok sa opisina ni Dominic. Maghahanap na lang siya ng bagong trabaho, pero sa ngayon ay mas gusto muna niyang magmukmok. Ngunit kahit gaano kasakit, umaasa pa rin siyang bigla na lamang darating si Chris o di kaya ay tatawagan siya para humingi ng tawad at subukang ayusin ang problema nila. Pero alinman sa mga yon, walang nangyari. Sa halip, si Dominic ang panayang tawag sa kanya. 2 araw na rin siyang pinadadalhan ng bulaklak nito. Iba't ibang klase ng mahahaling bulaklak. Bakit tinanggap mo yan? Ibalik mo yan sa messenger. Singhal niya kay Nicole. Ayaw nang tanggapin ate. Napagalitan daw siya ng amo niya na ipabalik natin yung mga flowers na ipinadala rito kahapon ni Mr. Lopez. Ibalik mo sabi yan, Nicole. Pati ang kapatid ay nadadamay na sa kanyang galit. Sayang naman ate, ang gaganda nito. Tiyak na gumastos ng husto si Mr. Lopez para sa mga bulaklak na ito pagkatapos. Makulit ka rin ano? Kung hindi mo ibabalik yan, ay ako ang magbabalik. Sige na. Napapakamot ng ulong sumunod ang dalagita. Ang sungit naman kasi. Bubulong-bulong pa ito nang tumalikod. Pero mali siya kung inakala niyang titigil na si Dominic dahil sa ginawa niyang pagpapasauli ng bulaklak. Dahil kinabukasan, 3 kaing naman ng iba't ibang prutas ang ipinadala nito sa kanila. Dinala yan ng driver ni Mr. Lopez Cassandra. Paliwanag ni Aling Malu sa anak na nagsalubong ang mga kilay nang lumabas ng kwarto at mabungaran ang 3 basket ng mga prutas. At huwag na huwag mo raw ipapasauli dahil magagalit siya. Nagtagi sa mga bagang ni Cassandra. Napakataas talaga ng tingin ni Dominic sa sarili. Hindi ba sinabi ko na sa inyo na huwag kayong tatanggap ng kahit ano mula sa lalaking yun? Inis na sabi niya sa ina at kapatid. Saka padarag na sinuklay niya ng mga daliri ang nakalugay na buhok. Napapailing na lang si Aling Malu. Hindi nito magawang kontrahin ng panganay na anak. Nauunawaan nito ang damdamin niya. Kinabukasan, nakatanggap na naman sila ng regalo mula sa binata. Isang mamahaling cake ng paboritong flavor niya. Kinabukasan uli ng Sabado, isang lechon naman. Kinalingguhan, mga shopping bags mula sa isang kilalang mall. 4 na plastic bags na puno ng Pulos signature at imported items. Clothes tags, shoes, and accessories. Lahat ng mga iyon ay ipinabalik ni Cassandra. Ngunit ipinababalik din ni Dominic sa kanya. Nagpupuyos na ang dalaga sa mga ginagawa ng lalaki. Wala na siyang nagawa kundi hayaan ng kanyang ina ang magpasiya kung anong gagawin sa mga regalo ni Dominic. Ano ba talagang gustong palabasin ng lalaking yun? Nakuha na niya ang gusto niya sa akin. Nasira na niya ang relasyon namin ni Chris. Bakit hindi pa niya ako patahimikin? Galit niyang saad sa sarili. Baka naman kaya ka sinusuyo ng boss Dominic mong yun para humingi ng sorry sa kasalanan niya sa iyo, ate. Sa bantahan ni Nicole nang maipagtapat niya rito ang nangyari sa kanya sa mga kamay ni Dominic. Nasa dining room silang mag-iina at katatapos lang maghapunan. Ngunit walang naramdaman si Cassandra kundi galit para sa binata. Hindi pa rin tumigil si Dominic sa katatawag sa telepono. Kung hindi man ang binata, ay ang sekretary nito. Ngunit ang nanay niya ang lagi niyang pinakakausap sa mga ito. Nilinaw niyang wala na siyang balak pang pumasok sa kumpanya ng lalaki. Ayaw niyang magkaroon pa ng kahit anong kaugnayan dito, pero likas yatang makulit si Dominic. Hindi tumitigil hanggat hindi nakukuha ang maibigan. Anong ginagawa mo rito? Nagtatakang tanong ni Cassandra nang isang umagay mapagbuksan ng pinto ang alalay nitong si Arthur. Ipinasusundo ka ni boss. Kailangan ka na raw magtrabaho sa kumpanya bilang bago niyang executive secretary. Nag-iinis ng ngiti ang ibinigay niya rito. Sabihin mo kay Haring Dominic, wala na akong balak magtrabaho sa kumpanya ng kanyang kamahalan. At pakisabi na rin, tigilan na niya ako kung ayaw niya ituloy ko pa ang plano kong pagdedemanda. Natigagal si Arthur. Kasi, baka magalit si boss kapag bumalik ako sa opisina na hindi ka kasama. Kabilin-bilin na niyang kailangan ka na raw mag-report dahil nai-assign na niya sa Ortigas branch ang dati niyang personal secretary. Naningkit ang mga mata ni Cassandra. Para niya nakikita si Chris sa katauhan ng kaharap. Bakit Arthur? Isa ka rin ba sa mga taong sumusunod sa gusto niya dahil marami ka ring pabor na inaasahan mula sa boss mo?
Namula ito sa sinabi niya, nagbaba ng tingin. Sumusunod lang ako sa utos ng boss ko. Pwes, sabihin mo riyan sa boss mo, wala akong pakailam kung wala na siyang sekretarya dahil kahit magutom kami, hindi na ako papasok sa kumpanya niya. Kakamot-kamot ng ulong tumalikod si Arthur at bumalik sa sasakyan. Inis naman na bumalik ng kwarto si Cassandra. Naipa-withdraw na ni Cassandra kay Nicole ang halos lahat ng laman ng kanyang savings account. Wala naman siyang malaking ipon dahil siya lang ang nagtatrabaho para sa kanila mag-iina. Mabuti na nga lang at may naiwan sa kanilang isang pampasaherong jeep ang namayapang ama. Kahit papaano, pandagdag din sa kanilang pang-araw-araw na budget ang boundary niyon. Wala na siyang inaasahang sweldo sa katapusan ng buwan. Tuloy-tuloy naman ang gastos nila. Nakangiti na sa kaniya ang mga bills nila. Bayaran din ng tuition fee ni Nicole para sa midterms nito. Kung nagtuloy-tuloy sana ang trabaho niya sa motors company, baka roon pa lamang siya makaipon dahil malaki ang sweldong ibinigay sa kanya ni Dominic. Pero hindi siya nanghihinayang sa tinalikuran niyang trabaho sa kumpanya nito. Maghahanap na lang ako ng bagong trabaho, sabi niya sa sarili. Kasalukuyan siyang nagme-makeup para sa kanyang paghahanap ng trabaho nang gulatin siya ng malalakas at nagmamadaling katok sa pinto ng kanyang silid. Ate! Tawag ni Nicole. Anong problema mo? Saan ang sunog? Kunot noong tanong niya sa kapatid nang pagbuksan nito. Nagmamadali itong pumasok sa kwarto niya. Nandyan si Mr. Lopez, hinahanap ka. Ha? Napatda ang dalaga. Anong ginagawa ng lalaki na yun dito? Ang kapal naman ng mukha niya. Nakuha pa magpunta rito? Haharapin mo ba siya, ate? Paalisin mo. Sabihin mo wala ako. Pero paano pa siyang makakaiwas? Heto at kinakatok na rin siya ng ina. Hindi mo na siya pwedeng iwasan pa. Harapin mo na. Pangungumbinsi ni Aling Malu nang mapagbuksan. Napabuntong hininga si Cassandra. Paano niyang haharapin ang isang taong ayaw niyang makita? Aniya sa sarili. Nang makita ko siya kanina, gusto kong magalit sa kanya. Pero nagpakatao naman ang harapin ko eh. Babain mo na anak. Ayaw mo rin siyang kausapin sa telepono. Kaya nagpunta na siya rito. Saka tingin ko naman anak na mahal ka ng boss mo. Hindi niya pinansin ang sinabi ng ina. Ano raw ang kailangan niya? Napalakas ang iritadong boses ni Cassandra. Gusto ko lang daw niya makausap. Wala na kaming dapat pag-usapan. O baka naman, pagungunahan na niya ako dahil nag-aalala siyang magdedemanda ako? Harapin mo na kasi na magkaintindihan kayo, kahit sandali lang. Padabog na lumabas ng kwarto si Cassandra. Matalim ang mga mata niya nang harapin si Dominic na inabutan niyang komportable nakaupo sa salas. Nakadekwatro pa habang hawak ang isang picture frame. Alam niyang kuha niya iyon noong manalo siyang campus queen 4 years ago. Ang kapal talaga ng mukha. Akala yata'y welcome siya sa bahay na ito. Pagkatapos ng ginawa ni Dominic sa kanya, pagkatapos ng kasinungalingang sinabi nito, laban sa sinseridad ng damdamin ni Chris sa kanya, sa isang iglap ay naglaho ang atraksyon niya sa binata. Bigla itong nagmukhang masamang tao sa paningin niya. Mukhang kailangan na ng major renovation ng bahay ninyo, Cassandra. Kapag executive secretary na kita, bibigyan kita kaagad ng pampaayos sa bahay niyong ito. Sabi ni Dominic habang iginagala ang paningin sa kabuuan ng bahay nila na yari sa kahoy at talaga namang may kalumaan na. Minana pa iyon ng tatay niya sa ama nito. Hindi sumagot ang dalaga. At last, you finally showed up, ha? Anito na nakataas ang isang sulok ng labi. Inalis ang pagkakadekwatro pero nanatiling nakaupo. Anong ginagawa mo rito, Mr. Lopez? Sitting here habang nakatingin sa'yo. Hindi nakakatawa ang pamimiloso po mo. Asik ni Cassandra, ni hindi siya lumapit sa kanauupuan ng unwelcome visitor. Where did you get the nerve para magpakita pa sa akin? Alam niyang lihis na sa kagandahang asal ang ipinakikita niya pero hindi niya makontrol ang galit. Mahigit 1 linggo niyang kinimkim ang puot para rito. Pero hindi niya mailabas. Ngayong magkaharap na sila, gustong-gusto niyang sugurin ito at saktan. You probably woke up on the wrong side of your bed, Cassandra. Na makilala ka ni Chris? Everything went wrong, Mr. Lopez. Mariin ang bawat salita niya. Naghahamon ang tingin niya sa lalaki. For goodness sake, Cassandra, wag mo akong titigan ng ganyan na para bang sobra yung pagkasama kong tao. At anong ine-expect mo? Salubungin kita ng banda? Sarkastikong sabi niya. So, galit ka pa pala sa akin hanggang ngayon? Nakapagtataka ba? Hindi mo ako basta maiiwasan, Cassandra. I always get what I want. Nakuha mo na ako, ano pang gusto mo?
Kung inaakala mong pagkatapos ng ginawa mo sa akin at paninira mo kay Chris, makukuha mo na ako ng tuluyan, nagkakamali ka. Itigil mo na rin ang kakaregalo mo. Kung iniisip mo makukuha mo ako sa mga regalo, mabuti pa, ipamigay mo na lang sa mga street children ang mga pinapadala mo rito at baka sakaling patawarin ka pa ng langit. Bakit ba ganyan na lang ang galit mo sa akin? Wala na ang ngiti sa mga labi ni Dominic. At malakas ka pa. Nang loob na tanungin ako? Naningkit ang mga mata niya. I thought, okay lang sa'yo ang nangyari. You were responding to my kiss. Nilasing mo ako, Dominic. At sa kalasingan ko, ang tingin ko sa'yo ay si Chris. Na ma-realize kong ikaw yon. Sinubukan kong itulak ka. Pero iginiit mo pa rin ang gusto mo at wala na akong nagawa. Ngayon ko naisip na sinadya mo ang lahat. Kaya siguro si Chris ang inassign mong sumalubong sa mga shipments ninyo. Kung tutuusin, what really happened to us that night was no big deal. Muling pagdekwatro ni Dominic. Mayabang ang pagkakangiti. No big deal? Pinagsamantalahan na siya nito, no big deal pa ba yun? Doon na nagpanting ang tenga ni Cassandra. Napakasama mo talaga, Dominic. Sayang ang mataas sa pagtingin sa'yo ng mga taong nasa ilalim ng kapangyarihan mo. Nag-uumigting ang tinig niya. Pagkatapos mong samantalahin ang kalasingan ko, gumawa ka pa lang kasi ng ulingan kay Chris. Ngayon, masaya ka na dahil naniwala na siya sa'yo? I don't know anything about that. Litong nasabi ng binata. Sinungaling, umalis ka na. Wala pang babaeng nagtaboy sa akin, Cassandra. Medyo salubong na rin ang mga kilay nito. Umahon nito mula sa pagkakaupo. Well, let me have the honor to be the first. Sarcastic na sagot niya. Kung hindi nga lang ako nag-aalalang malalagay ako sa kahihiyan, kung hindi lang ako natatakot na baka gamitin mo ang pera mo, magdademanda ako. Humagalpak ng tawa si Dominic na lalong nagpagalit sa dalaga. Tigilan mo na ako, Mr. Lopez. Pwede ba? Kalilimutan ko na lang ang mga nangyari. Total wala naman akong kalaban-laban sa isang tulad mo. Patahimikin mo na lang ako. Hindi kita ginugulo, Cassandra. Ano ba sa palagay mo ang tawag sa ginagawa mo? Natawa ng mahina si Dominic. I really like you, Cassandra. Pero tinatanggihan mo ako. Alam mo bang ikaw pa lang ang babaeng nagpakita sa akin ng ganito? At habang iniiwasan mo ako, lalo lang ako nai-inlove sa'yo. Yanig si Cassandra sa nalaman niya. Saglit siyang na-freeze. Gusto niyang magalit sa sinabi nito pero bakit may bahagi ng puso niya ang gustong kiligin. Tinalikuran na lamang niya ang binata. Hindi ako sanay ng tinatalikuran, Cassandra. Mariing sabi nito. Ikaw na rin ang may sabing iba ako. Sagot niya ng lingunin nito. Akma na niya itong muling tatalikuran, ngunit maagap siyang napigil na Dominic sa isang braso. Pilit niyang binawi ang kanyang braso, ngunit hindi siya pinakawalan ng binata. Sa halip ay isinandal siya nito sa dingding. Saka walang sabi-sabing hinalikan siya sa mga labi. Walang pangingiming kinagat niya ang labi nito. Aray! Natutop ni Dominic ang bibig. Sa susunod na magpunta ka pa rito, hindi lang panggagamit ang magiging kaso mo, kundi trespassing din. At patakbo na niya itong tinalikuran. Tumaas baba pa rin ang puso ni Cassandra sa magkahalong galit at kaba. Kahit alam niyang matagal nang nakaalis si Dominic, tumitibok ba ang puso niya dahil sa malakas ang dating ng halik na ibinigay nito sa kanya? No, hindi niya maaamin iyon sa sarili. At bakit magkakaroon ng epekto sa kanya ang halik ng isang lalaking nagsamantala sa kanyang kahinaan? Humila siya ng tissue paper sa kahong nasa ibabaw ng kanyang dresser. Pinunasan niya ang mga labi na kanina lang ay siniil ng halik ni Dominic. Kung ang ibang babae nagkakandarapang mahagkan man lang ito, siya'y naiinis. Padabog siyang naupo sa kanyang kama. Kanino ba siya talaga naiinis? Kay Dominic? O sa kanyang sarili? Dahil sa naging reaksyon ng sariling katawan sa halik nito kanina. Totoo ba sa loob nito ang sinabi kanina na gusto siya nito? O iyon lang talaga ang dialogue na ginamit ni Dominic sa mga babaeng gusto niyang maisama sa listahan nito? Sinikap niyang burahin sa isip ang tungkol kay Dominic. Itinuon niya ang lahat ng pansin sa paghahanap ng panibagong trabaho. Pero bakit makulit ang alaala ng binata? Mas makulit pa sa alaala ni Chris. Nagiging mahirap na sa kanya makatulog sa gabi. Para bang kahit saan siya pumaling, ang guwapong mukha nitong may nakakalokong ngiti sa mga labi ang kanyang nakikita. Kainis, Dominic! Patahimigin mo na ako! Hindi pala ganoon kadaling maghanap ng bagong trabahong akma sa nalalaman mo at magiging convenient para sa'yo. Iyon ang didiscovery ni Cassandra matapos maikot ang halos buong Metro Manila. Magdadalawang linggo na siyang naghahanap pero wala pa rin positibong resulta. May pumalit na sa pwesto mo, Cassandra.
Pagbabalita sa kanya ng dating kaopisinang si Lana sa government office na pinasukan niya. Tinawagan niya ito para alamin kung pwede pa siyang bumalik doon. Kahit hindi na ron sa dating department, wala na bang opening? Tanong niya sa kausap sa telepono. Wala eh. Alam mo naman ang buhay ngayon, Cassandra. Sa dami na walang trabaho kapag nagkaroon ng opening, sandali lang at mapupunan ka agad. Sagot ni Lana. Napabuntong hininga siya. Teka, ano bang nangyari sa bago mong trabaho? Sabi mo mas maganda ang magiging posisyon mo ron kaya ka nag-resign dito. Ani Lana ulit. Wag mo nang itanong, naiinis lang akong lalo. Wala ka bang nakita man lang sa ibang kumpanya? Yung ganda mong yan, padali ka mapapasok. Di ba sabi nga namin, pwede ka kahit artista. May direktor pa kang nagbigay ng calling card sa'yo. Kung tinanggap mo yung offer na yun sa'yo na sumubok sa show business, for sure, kilala ka na ngayon. Hindi iyon ang linya sa trabahong gusto ko. Hayaan mo, kapag nagkabakante rito, I'll let you know. Pagbibigay assurance nila na bago nila tinapos ang pag-uusap. Malapit nang mapudpod ang swelas ng sapatos ni Cassandra nang may magandang balitang ihatid si Nicole sa kanya. May nakapaskil na job opening dyan sa poste sa may sakayan ng tricycle ate. Anong trabaho raw? Interesadong tanong niya. Front desk officer sa isang hotel and resort. Kaya lang sa Batangas pa. Kung interesado ka, tawagan mo. Heto ang number. Immediate employment daw. Malay mo, malaki ang sweldo. Ora mismo ay tinawagan ni Cassandra ang numerong ibinigay ng kapatid. At maganda naman na naging resulta. Pumunta ka rito sa opisina namin sa Makati para personal cam ma-interview ni Miss Torres. Sabi ng very accommodating na babaeng nakausap niya. Dali-dali siyang gumayak para magpunta sa address na ibinigay ng kausap niya sa telepono. 6 silang aplikante ng araw na iyon. Pagkatapos ng kaunting interview, tinanggap siya sa trabaho. Doon ako mag-i-stay, Nay. Uuwi na lang ako rito twice a week. Kahit malayo, okay na rin dahil malaki ang sweldo at maraming benefits. Mukhang mabait pa yung employer ko. Ikaw ang bahala, anak. Kung saan sa tingin mo'y maganda ang kalalagyan mo, andito lang ako nakasuporta sa'yo. Pero nasorpresa si Cassandra nang malamang ang papasukan niyang resort ay malapit lang sa villa na tirahan ni Dominic. At iyon ay ang mismong pinuntahan nila ni Dominic kung saan siya nito nilasing. Parang gusto niyang umurong. Pero mabait ang may-ari na naghatid sa kanya sa site. Saka talaga namang nakakadala ang sweldo at ang mga benefits. Saka kailangan niya ang trabahong ito. Ang resort na pagtatrabahuhan niya ay madalas pag-celebratan ng mga seminars and conferences. May 2 swimming pools, may billiard hall, tennis court, and restaurant. Ang management, malaki ang 10,000 na sweldo para sa isang guest relations officer. Hindi pa kasama rito ang iba pang benefits. Maganda at maayos din ang appointment na titirahan niya na nasa loob mismo ng resort. Bukod pa sa mababait ang kanyang mga kasama, wala na sanang problema dahil madali ang trabaho at nag-e-enjoy naman siya. Nanlaki ang mga mata ni Cassandra ng isang araw ay matanaw ang pamilyar na bultong bumaba mula sa Mercedes van at buong kumpiyansang humakbang papunta sa lobby ng hotel. Napatayo siya sa kinauupuan sa booth ng reception and information ng 3 palapag sa hotel na iyon. Tumibok ng napakalakas sa kaba ang puso niya. Kabang napapansin niyang si Dominic lamang ang nakapaghahatid sa kanya ng ganoon. Anong ginagawa ng lalaking ito rito? Balak niyang umiwas pero bago niya nagawa yon, ilang hakbang na lamang ang layo sa kanya ni Dominic. Nasa mga labi na naman ito ang sarkastiko at nakakaloko ng ngiti. Hi Cassandra, it's nice to see you again. Bati nito. What are you doing here? Umahon ang kinikimkim na galit ni Cassandra sa puso niya. Ganyan ka ba tumanggap ng mga bisita sa resort na ito? Bisita ka ba rito o nang iinis lang? I'm a guest here. Alam mong malapit lang ito sa villa, pero plano ko magpalipas ng ilang araw dito sa resort ninyo for a very much needed vacation. Nagsalubong ang mga kilay ng dalaga. Bakit dito? Talaga bang hindi mo ako titigilan? Kung nasaan ako, para kang aninong nakabuntot. I told you, you can't get away from me so easily. No one ever rejects me. Sarkastiko ang ngiti nito. Ginagap pa ang kamay niyang nasa ibabaw ng desk. Tinangka niyang hilahin ang kamay, ngunit hindi nito iyon binitiwan. Kung alam ko lang nakukulitin mo pa rin ako hanggang dito, mabuti pang nagtinda na lang ako sa Divisoria kaysa tinanggap ang trabahong ito. Kikil na sabi niya. Sa wakas, nabawi rin niya ang kamay rito. Hindi niya napapansin na ang ilang tauhan ng resort ay nagtataka at napapatingin sa paraan niya na pakikipag-usap kay Dominic. Karapatan kong mamili kung saan ko gustong dalhin ang sarili ko, Cassandra. Mga katulong lang ang kasama ko sa villa. While here, maraming tao.
Masaya at nakikita pa kita. Tinalikuran niya na lang ang binata, ngunit bigla itong nagsalita ulit. I need a sweet, Cassandra. Muli niya itong inis na nilingon. Naiinis man siya rito'y hinihingi ng tungkulin niya sa bagong trabaho na pakiharapan niya ito at asikasuhin. Thank you. Nakangising sabi ni Dominic matapos siyang padarag na ilapag ang susi ng tutuloy niyang sweet nito sa harap nito. By the way, how do you find your new job? Okay na sana kung hindi kita nakita rito. Madilim ang mukhang asik niya. Mahina ngunit nakakalokong tawa ang kumawala sa bibig ni Dominic bago tumalikod patungo sa kinaroroonan ng hagdan. Bakit ganun mo siya hinarap? Tanong ng kasamahan niya sa reception na si Nika. He deserves that. Hindi mo siya dapat trinato ng ganun. And why not? Hindi niyo lang kasi alam kung gaano kalaki ang kasalanan sa akin ng Dominic na yan. Hindi niyo kilala ang taong yan. Kilala ko siya, Cassandra. Kilala siya ng mga lahat ng tao rito. Ha? Napakunot noo si Cassandra. So, hindi mo pa nga pala alam na siya ang may-ari ng resort na ito? Higit pa sa gulat ang inabot ng dalaga. Ibig palang sabihin ay bumagsak din siya sa plano ni Dominic kahit anong gawin niyang pag-iwas. Oh, bakit napaaga yata ang uwi mo? Nagtatakang tanong ni Aling Malu sa bagong dating na si Cassandra. Pabagsak na umupo ang dalaga sa sofa. Nag-resign na ako, Nay. Na naman? Gulat na reaksyon ng ina. Abay, bakit anak? Ayaw talaga akong tigilan ng Dominic na yon, Nay. Naisahan na naman niya ako. Wala akong kamalay-malay na minaniobra niya ang lahat. Umamin sa akin yung sekretary niya. Pakana ni Dominic ang lahat para lang makapagtrabaho ako sa kanya. Mula sa pagpapaskil ng job opening dyan sa poste sa may kanto, kaya pala ang dali ko natanggap. Kaya pala lahat ng pabor ay ibinigay sa akin. Nangiti si Aling Malu. Alam mo anak, gusto ko na talagang isiping tama ang hinala ko na mahal ka ng boss mong yun, kaya ayaw kang tigilan. Kaya siguro nagawa niya ang ganoon sa'yo nang nasa villa kayo ay dahil may gusto siya sa'yo. Hindi nakapag-react si Cassandra. Siya man, napapuzzle sa mga ginagawa ni Dominic. Hindi kaya totoong mahal siya ng binata? Napailing siya. Kung mahal siya ni Dominic, ire-respeto siya nito. Hindi gagamitin at hindi kailangang gumawa ng kasinungalingan kay Chris para lang makuha siya. Siguro ay nahahamon lang ang ego nito dahil sa mga pambabaliwala niya sa mga ginagawa nito. Alam niya ang reputasyon nito sa babae. Kay Chris na rin ang galing at sa pinsan nitong si Ricky na laruan at libangan lamang para kay Dominic ang mga babae. Naiinsulto ang pagkalalaki nito, kaya siguro lalong nanggigigil na mapabagsak siya sa kamay nito. Iba ako, Dominic Lopez. Sisirain ko ang tradisyon mong lahat ng babae ay madali mong makukuha. Ang mga lalaking katulad niya ay hindi marunong ma-in love, Nay. Salungat niya sa sinabi ng ina habang kumukuha siya ng maiinom sa ref. Saka kung may babae mang tototohanin si Mr. Lopez, imposibleng ako yon. Ang dami kakandara pang mapansin ng lalaking yun. Saka hindi rin ako interesado sa kanya. Galit ako sa kanya. Saad ng dalaga. Anong plano mong gawin ngayon? Maghahanap ng bagong trabaho. Hindi naman siguro lahat ng kumpanya rito sa Pilipinas ay pag-aari ni Dominic. Ikaw na rin na may sabing maganda ang bago mong trabaho. Maganda ang lugar, ang working conditions at ang sweldo. Bakit hindi mo nalang ignorahin na siya? Ang may-ari ng kumpanyang yun, total. Hindi naman kayo araw-araw nagkikita. Nay, alam niyo kung anong ginawa sa akin ng lalaking yun. Sinira niya kami ni Chris. That's why I hate him. Katulad ng ginawa ni Dominic noong una siyang mag-resign sa opisina nito, pinuntahan na naman siya nito sa bahay kinabukasan. Marami na namang dalang regalo ang binata. Hindi magkaintindihan si Arthur sa pagbibit-bit ng mga iyon mula sa sasakyan hanggang sa loob ng bahay nila. Kahit dalhin pa niya rito ang isang buong shopping mall, wala siyang makikitang magandang reaksyon mula sa akin. Sabi ni Cassandra sa sarili. Nang matanaw si Dominic mula sa bintana ng kitchen, hindi niya gustong harapin ang binata. Kaya nagdesisyon siyang tumago. Nagdaan siya sa likod bahay at lumusot sa pakuran ng kapitbahay. Manigis ka. Kung akala may makukuha mo ako sa mga regalo mo. Nangingiti siya habang palayo sa kanila pero hindi niya maitatanggi sa sariling may hatid na kilig sa kanyang puso ang isiping hinahabol siya ni Dominic at hindi pinagsasawa ang pag-aksayahan ng panahon kahit indifference ang ipinapakita niya rito. Palabas na siya ng kalsada nang may marinig siyang sukat ikatigil niya. Sunog! Nasusunog ang bahay ni Aling Inda! Kasunod kaagad ang pagkakagulo ng mga tao. Napako si Cassandra sa kinatatayuan. Nagpalingalinga lamang siya. Sinusundan ng galaw ng mga taong pagkanya-kanya na ng takbuhan. Kinabahan siya.
Pumihit siya pabalik sa kanila. Matawang lugar nilang iyon. Medyo makitid ang mga kalsada patungo sa main road. Kapag lumaki ng tuluyan ng sunog, baka bago makapasok ang mga bumbero ay malaki na ang apoy. Nakadama siya ng takot, lalo na nang matanaw niya ang papakapal na usok na nagsisimula ng pataasin at ikalat ng hangin. Halos liparin niya ang daan pabalik sa kanila. Malapit sa kanila na susunog na bahay. Nakasalubong niya ang mga taong nagpapanik at ang mga nagsisipaghakot ng kani-kanilang mga gamit. Pagsapit niya sa bahay nila, nakasalubong niya sa gate si Dominic. Nagkatinginan sila. Titingnan ko kung posibleng maapula ang apoy bago tuluyang lumaki. Kalmadong sabi nito. Pero mabuti na ring iligpit nyo na ang mga importante ninyong gamit. Saka ito mabilis ng makbang papunta sa kinaroroonan ng sunog. Nagsisimula na magpanik si Aling Malu nang mapasukan ni Cassandra. Parot pa rito ito sa kwarto at sa salas na hindi malaman kung anong gamit ang unang dadamputin. Anak, anong gagawin natin? Kailangang mailabas natin ang mahahalagang gamit natin, Nay. Hindi malayong abutin itong bahay natin. Wala pa naman si Nicole. Nasa debut party ito ng isang kaklase. Paano na kapag inabot ng sunog itong bahay natin? Ito na nga lang ang iniwan sa atin ng tatay mo. God, help us. Wag naman sana. Pero lumalakas ang sigawan, ang pagkakagulo. Humahangos na si Dominic nang bumalik ito. Come on! Kailangan na nating ilabas ang mga importanteng gamit ninyo. Sabi nito. Sinundan iyon na mabilis na pagkilos. Binuhat ang mga importanteng gamit nila. Kung si Dominic ay buo ang composure na nailabas sa mga gamit nila, sila mag-ina hindi makakilos ng maayos. Nahawa na si Cassandra sa pagpapanik ng ina. Cassandra, Miss Torres, hindi tayo dapat magpanik. Walang mangyayari kung matataranta kayo. Pagpapakalma sa kanila ng binata, everything's going to be alright. Basta't maisalba lang natin ang mga importanteng gamit ninyo. Ngunit mabilis na kumalat ang apoy. Sa isang kisap mata, marami nang nasunog na kabahayan. Ang konsolasyon na nga lamang ay walang buhay na nadamay. Hindi na ma-describe ni Cassandra kung anong damdamin ang nangingibabaw habang tinatanaw nila ang iniwan ng sunog na bahay. Halos himatayin ng nanay niya dahil nang maapula ng tuluyan ng apoy, ay eksaktong bahay na nila ang nasusunog. Halos kalahati niyon ay nasunog na. Nagkalat ang mga tao sa kalsada. Parang dinaraanan ng bagyo ang paligid. Paroot pa rito pa rin ang mga karamihan. Maging ang mga gamit ay nagkalat sa kalsada. Pero sa buong pangyayaring iyon, isang bagay ang buhay na buhay sa kamalayan ni Cassandra. Sa Dominic, hindi sila iniwan ng binata. Ito ang naging karamay nila sa mga sandaling iyon. Here, inumin nyo para kahit paano maging okay kayo. Alok nito sa mineral water na inaabot sa kanilang mag-ina. Hindi niya tinanggihan iyon. Calm down, ma'am. It's over. Pag-aalo nito kay Aling Malu habang hinahagod-hagod ang likod. May gulat pa rin kasi ito at lumong-lumo habang pinagmamasdan ng bahay nila na kalahati na lamang ang nakatayo. Marami pa rin kayong dapat ipagpasalamat. Walang nasaktan at naisalba naman ang mga halos lahat ng gamit nyo. Pero nasira ang kalahating bahay na iniwan ng asawa ko. Hinagpis ni Aling Malu. It's okay. Madaling palitan yun, Mrs. Torres. Hindi man nakatingin si Cassandra kay Dominic. Nakikinig naman siya sa sinasabi nito. At sa pagkakataong iyon, may paghangang gustong bumangon sa puso niya. Nasa tabi nila ito sa mga oras na kailangan nila. Hindi sila pinabayaan at hanggang ngayon ay hindi pa rin iniiwan. Wala sa loob na napatitig si Cassandra sa binata. Long sleeve polo ito na may necktie at nakaslocks na kulay gatas. Medyo nadumihan na ang dating makintab na sapatos nito pero hindi ito nag-alangang sugurin ang pagkakagulo. Kahit parumihan ang magandang attire, ibang-ibang Dominic ang nasaksihan niya kanina. Bumaba ito sa pedestal at tumulong pero bakit nga ba ginagawa nito ang lahat ng ito para sa kanya? Mas mabuti pa ho sigurong doon na muna kayo magstay sa bahay ko habang wala kayong matitirhan. Nagkasulyapan na mag-ina. Si Cassandra ang maagap na sumagot. Maraming salamat na lang, pero may mga kamag-anak naman kaming pwedeng tuluyan for the meantime habang hindi pa naayos itong bahay namin. Kung ayaw mong tanggapin ang offer ko dahil galit ka sa akin, may apartment ako sa San Vicente. Bakante ang isang pinto niyon. You can use it. Hanggang maiayos niyo ang lahat, Cassandra. Salamat sa concern mo, Mr. Lopez, pero sobra na ang naitulong mo. Aniyang malamig pa rin ang pakikitungo rito. Bagamat hindi na niya magawang pakitaan ng indifference ang binata hanggang sa paglilipat ng mga gamit nila sa isang kamag-anak. Hindi pa rin sila iniiwan ito. Bago ito umalis, ay nagbilin pa ito na kung mangangailangan sila ng tulong, ay tawagan na lamang nila ito. Maraming salamat sa tulong mo, Dominic, sabi ni Aling Malu sa binata. Don't mention it, Mrs. Torres.
Paalis na ito nang habulin ni Cassandra. Salamat, Mr. Lopez. Ngunit naroon pa rin ang kalamigan. Palagay ko'y dapat mo nang itapon ang pride mo. Pagkatapos ng nangyaring ito, you need a job. And I need a secretary, Cassandra. Isang buntong hininga lang ang isinagot niya. Pag-iisipan ko muna. Pero ang unahin ko'y ang pag-aayos ng bahay namin. I can help. Mahirap mabaon sa utang na loob sa'yo. Mabigat kang maningil, sobra-sobra sa tubo. Pasaring niya rito. Ganoon ba ang pagkakakilala mo sa akin? Salamat ulit sa tulong. Pag-iiba niya sa usapan. Maya-maya pa'y naglaho na sa paningin niya si Dominic. Pansamantalang nakatira ang mag-iina sa pinsan ni Aling Malu. Habang iniisip ni Cassandra kung paanong aayusin na nasirang tirahan nila, bakit hindi mo pa tinanggap ang offer ni Dominic na doon na muna tayo tumira sa paupahan niyang apartment? Tanong ng nanay niya, isang gabing nagpapahinga na sila. Uupa naman tayo at hindi makikitira. Ang tuwa lang nun, Nay, iisipin ng Dominic na yun na ganoon ko lang kadaling nakalimutan ang kasalanan niya sa akin. Nagpapakumbaba na nga yung tao, anak. Ganoon lang ba kadaling kalimutan yung nangyari, Nay? Pero hindi pa ba malinaw sa'yo na sinusuyo ka niya para patawarin mo siya? Sa tingin ko hindi siya kasinsama tulad ng iniisip mo, anak. Ngunit hindi na nagsalita pa ang dalaga. Gulat si Cassandra na dalawin niya ang bahay nilang sinira ng sunog. Bakit naman siya hindi magugulat? Dinet na niyang may mga taong gumagawa roon. Ginaba na ng tuluyan ang dating structure ng bahay nila. May panibago ng gawa at mas malaki sa dati. Anong ibig sabihin nito? Usisa niya sa pinaka-forma ng 7 kataong nagsasagawa ng construction sa bahay nila. Hindi niya ba alam na ipinapagawa ni Mr. Lopez ang bahay na ito? Ano? Nagsalubong ang mga kilay niya. Siyang lapit sa kanya ng isang kapitbahay. Huwag mong sabihin hindi mo alam ang tungkol dito, Cassandra. Hindi ho. May kasamang iling na tugon niya. Napakabait na tao pala ni Mr. Lopez. Alam mo ba nga mga pamilya ng 8 bahay na nasunog ay binigyan niya na tulong na tig 10,000 pesos? Sana lahat ng mayaman katulad niya, no? Marami pang sinabi ang kapitbahay nila pero hindi na niya nawawaan ang mga iyon. Hindi niya mapaniwalaan ang ginawang iyon ni Dominic. Manliligaw mo ba siya, Cassandra? Napakaswerte mo naman. Gwapo na mayaman pa. Patuloy ng isang kausap. Umiling lang siya. Muling tiningnan ang bahay nila ngayon pa lang ay para na niyang nakikitang magandang kalalabasan. Dapat ay ipagpasalamat at ikatawa niya ang pagmamagandang loob ni Dominic. Pero hindi ganoon ang nararamdaman niya. Anong karapatan niya magdesisyon para sa amin? O baka naman ito ang bayad niya sa mga kasalanan niya sa akin? Mahiyabang talaga? Sa loob-loob niya. Ganoon na nga lang kung maglabas ng pera pero ayoko magkaroon ng utang na loob sa kanya. Cassandra, what a surprise! Come in! Namilog ang mga mata ni Dominic na bumungad siya sa pinto ng opisina nito ng umagang iyon. Kung akala mo'y natutuwa ako sa ginawa mong pagpapagawa ng bahay namin, you're definitely wrong, Mr. Lopez. Ang totoo, ipinatigil ko ang construction niyon. Sinuyo ni Dominic ng tingin ang kabuuan niya bago sumagot. I just wanted to help, Cassandra. Hindi ko hinihingi ang tulong mo. Bakit ganyan ka sa akin? Inaabot kita pero nananatili kang matigas at mailap. Itinatanong mo pa? Okay, I admit, sinamantala ko ang kalasingan mo, pero nakainom din ako. Hindi ko sinadya at plinano yun. At gusto mo pang palabasing nag-overreact lang ako? Bahagyang tumaas ang boses ng dalaga. Sinira mo ako, ang relasyon namin ni Chris. Huwag mong i-blame sa akin ang breakup nyo. Dapat pa nga'y magpasalamat ka sa akin. Believe me, wala akong sinasabi kay Chris na may relasyon na tayo. Yes, naging honest ako sa kanya. Inamin ko sa kanya na gusto kita. Pero sa halip na magalit siya, naramdaman ko pang natuwa siya. See? Hindi siya sumunod sa villa. Naisip ko tuloy, tinutulak kanyang talaga sa akin. After a week, nagkausap kami. Ibinalita niya sa akin na break na raw kayo. Pagkatapos, bakit hindi mo ituloy? He asked me a favor. Anong favor? Maigting na tanong ni Cassandra. Alam ni Chris na kailangan ko ng tauhan sa resort na pinatatakbo ng pamilya ko sa Stales. Sa sobrang kaba ko, hindi ko na maintindihan kung paano pa ipapaliwanag sa'yo. Nagkakanda utal-utal na ako. So ayun na nga, kinailangan ko ng tauhan sa isang resort na pinatatakbo ng pamilya ko sa States. Iniisip namin kung sino sa mga tauhan ko ang pwede kong ipadala roon. Inirekomenda ni Chris ang sarili niya. I considered him. Ang totoo, inaayos na niya ang mga papeles niya ngayon. He'll be leaving soon.
At ginawa mo ang pabor na yon sa kanya kapalit ng pagpapaubayan niya sa akin sa'yo? Nagtaas ba ang puso niya sa galit? Hindi niya gustong paniwalaan ang mga sinasabi ni Dominic. No, hindi kita hininging kapalit. Tanggi nito. Sinungaling? Marami ako naririnig tungkol sa'yo. Ang reputation mo pagdating sa pagtrato mo sa babae, dahil sanay kang babae na ang lumalapit sa'yo, kaya ang tingin mo sa amin ay laruan lang, libangan lang, kapag pagod ka na sa pagpapayaman o kapag tinatawag ka ng pangangailangan mo. Lumalim ang pagkakakunot ng noo ni Dominic. Ang sama naman ng reputasyong ikinabit mo sa akin, Cassandra. Bakit? Hindi ba totoo? I want to prove you wrong, if you would only give me a chance. And what do you mean by that? Nakatitig sa kanya si Dominic habang umaahon sa swivel chair at tinawid ang distansya sa pagitan nila. Napaatras siya, ngunit nagpatuloy sa paglapit ang binata. Umatras pa siya ng umatras hanggang sa makorner na siya nito. Sa dingding, napasandal siya roon. I want to marry you, Cassandra. Habang sinasabi ang linyang iyon ay nangungusap ang mga mata ni Dominic. Muntik namang matawa ang dalaga. Hindi ako nakikipaglokohan sa iyo, Mr. Lopez. I'm not either. Nagpunta lang ito para sabihing itigil mo na ang pagpapagawa sa bahay namin dahil wala akong ibabayad sa iyo. Hindi kita sinisingil. I'm doing this because I like you, Cassandra. Nagtumining iyon sa isip niya. Ang laki yata ng kaibahan ng katagang like sa love. Hindi ba talaga marunong magmahal ang lalaking ito? I'm serious, Cassandra. Para mawala ang galit mo sa ginawa ko at para patunayan sa iyong hindi ako kasinsama na inaakala mo, marry me. Are you out of your mind? Siguro nga, dahil patuloy ako sa pagtsatsaga sa kasungitan ng isang babaeng katulad mo na sinusuyo ko na'y pinagsusupladahan pa ako. Umakmang iiwas si Cassandra, pero bago pa siya makakilos ay napigilan na siya sa braso ng binata. I want your answer to my proposal right now. Huwag mo akong paglaruan, Dominic. Ayoko mapasama sa listahan ng mga babae mong ginawa mo lang libangan at laruan. Sukat sa sinabi niyang iyon ay mabilis siyang kinabig ng binata at bago pa siya makatutol, bihag ng mga labi nito ang kanyang labi. Nandilat ang mga mata niya sa gulat. Bakit ba lagi na lang ay caught unguarded siya ni Dominic at sa tuwin ay nawawalan ng saysay ang pagtatangka niyang makaiwas dito? Ano bang kapangyarihan meron ng lalaking ito na bagamat madiin ang paraan ng paghalik sa kanya, ay dama naman niya ang ingat sa mga halik na iyon. Aminado siya na magaling humalik ang binata. Saglit siya nitong pinakawalan, ngunit nanatili pa rin siyang nakakulong sa bisig ng binata. Nanunodyo ang pagkakangiti nito sa kanya. Gustong mapahiya ni Cassandra. Baka isipin ni Dominic na nag-e-enjoy siya sa ginawa nito. Iniisip pa lang niyang kumawala dito nang muli siya nitong kabigin and kissed her again. This time, she did not resist. She just closed her eyes. Anong nangyayari sa'yo, Cassandra? Bakit nagpabadala ka sa karisma ng lalaking ito? Mabilis na gumana ang kanyang isip. Masyado na siyang nasasanay sa halik ni Dominic. Baka hanap-hanapin na niya ito. Tinipon niya ang natitirang lakas bago niya ito itinulak. Pero nang akmala niyang pipihitin ng doorknob, ay muli siya nitong pinigilan sa kamay. Marry me, Cassandra, and you won't regret it. Wika nito habang matiim ang pagkakatitig sa kanyang muka. Lahat ng gusto mo ay susundin ko, Cassandra. Gustong umangat ang mga paa niya mula sa carpet dahil pakiramdam niya ay isa siyang prinsesang sinusuyo. Ilang gabing hindi pinatulog si Cassandra ng marriage proposal ni Dominic. Hindi siya makapaniwala, ngunit isang bahagi ng isip niya ay nagsasabing seryoso ang binata sa inaalok nito. Sa dinami-dami ng babaeng pwedeng alokin ng kasal ni Dominic, bakit ako? Hindi naman ipinatigil na Dominic ang papapagawa ng bahay nila. Isa ba iyon sa indikasyon na seryoso ito sa layunin nito sa kanya? Ang kulit talaga ng lalaking yun, naiiling na sa loob-looban niya. Nang muli niyang dalawin ang ongoing construction ng bahay nila. Naiinis ba siya o lihim na natutuwa dahil bumabangga na sa kanyang puso ang tinatawag niyang kakulitan ni Dominic? Magiging impokrita naman siya kung itatanggi niya sa sarili na lihim siyang kinikilig sa makulit na paraan nito ng panunuyo sa kanya. Mukhang hindi ito titigil hanggat hindi siya napapaamo. Mukhang nag-shopping ka. Nay! Pansin niya sa ina nang abutan niya itong hindi magkaintindihan sa paglalabas ng mga laman mula sa plastic bags na may tatak ng isang supermarket. Saan kayo kumuha ng pera? Matagal bago nakasagot si Aling Malu. Dumaan si Dominic dito kanina kasama si Arthur anak. Tatanggihan ko sana ito pero ipinilit ni Dominic. Siya raw mismo ang naggrocery ng mga to. Ipapasauli ko ba anak?
Gustong mangiti ni Cassandra. Hindi niya ma-imagine ang isang kasing gwapo at kasing kisig na katulad ni Dominic na nag-grocery para lang sa kanila. Aaminin niya, unti-unting lumalabo ang trace ng galit niya para sa binata. Nakangiti siyang lumapit sa nanay niya, may hinahagilap sa mga plastic bag. Bulabong Pringles at Piatos na napangiti naman ang kanyang ina. Ate, makakapag-enroll na ba ako this coming Sem? Tanong ni Nicole sa kanya bago sila matulog ng gabing iyon. Napakamot ang ulos si Cassandra. Enrollment na nga pala para sa ikalawang semestre. Sa dami na nangyari na pabayaan na niya ang responsibilidad sa kapatid. Masyado mo kasing pinairal ang pride mo, Cassandra. Aniya sa sarili. Binibigyan na kasi siya ng trabaho ni Dominic, ay siya pa itong nagmamalaki. Kasi, kung hindi ay magtatrabaho muna ako. Sabi sa akin ni Sir Dominic kung gusto ko raw ng part-time job. Pwede raw ako sa kumpanya niya. Hindi ka hihinto, Nicole. First year college ka pa lang. Itutuloy-tuloy mo ang pag-aaral mo. Babalik na ako sa trabaho. Umaliwalas ang mukha ng dalagita. Talaga ate? Kay Sir Dominic ba? Tumango siya. Hindi ka nagalit sa kanya? Kailangan ko ng trabaho, 'di ba? Ate, kung ako ikaw, kalilimutan ko na si Chris. At papansin ko na si Sir Dominic, sa totoo lang, mas totoong tao siya kaysa kay Chris. Hindi nawala sa isip niya ang sinabing iyon ng kapatid. Nasaan na ba siya sa puso ni Chris? Bakit hindi na ito tumawag man lang sa kanya gayong ang dami nang nangyari sa buhay niya? Totoo kaya mga sinabi ni Dominic tungkol dito? Ang dami niyang tanong na dapat ihanap ng kasagutan, kaya kinabukasan ay bumalik siya sa condo unit ni Chris. Dapat ito na mapabuksan siya ng pinto. Di mo ba ako patutuloyin? Tanong niya sa tinig na puno ng pagtatampo at panunumbat. Kahit papaano, hinihintay pa rin niyang makita man lang na excited itong makita siyang muli. Umaasa pa rin siyang may makakapang lugar sa puso ng nobyo. Oh, dating nobyo? Sa mas tamang salita, pero tila wala siya sa binata. Come in. Alanganin pang paanyaya nito. Matamlay siyang pumasok. Hinihintay niyang sabihin nito na, kamusta ka na? I miss you. Gusto ko sanang tawagan ka o dawlawin kaya... Ngunit na-disappoint siya dahil sa halip. Ang narinig lang niya mula sa bibig ni Chris ay, What can I do for you, Cassandra? Puno ng hinanakit ang tanging ipinukol nito sa kanya. Di mo pa ako pinauupo. Oh, I'm sorry. I forgot. Please sit down. Naupo siya. Sandali lang. I'll get something for you. Na magtungo sa kitchen si Chris, sumunod siya. Once and for all, makikipaglinawan siya rito. Hindi siya maniniwala sa mga sinabi ni Dominic kung sasabihin nitong hindi totoo ang mga iyon at sinisiraan lang ito ng binata. Kapag inamin ni Chris na hindi na siya talaga nito mahal, saka lang siya maniniwala. Pero akma pa lang siya magsasalita nang may marinig siyang boses ng babae. Honey, may good news ako sa'yo. Okay na yung mga papers natin. Mabuti na lang at tinulungan tayo ng kaibigan ko sa embassy. Natigilan ang babaeng sumungaw mula sa pinto ng kwarto. Ngunit higit na gulat ang inabot ni Cassandra. Nagtama ang mga tingin nila ng babae. Maganda ito at malakas ang dating. Doon lamang niya ito nakita at naigpa niya ang sinugatan sa puso. Hindi siya hibang para hindi maunawaan ang nasaksihang iyon. Automatikong lumipat kay Chris ang matalim niyang tingin. Hindi ito nakapagsalita. Hindi na rin siya nagsalita pa. Ano pa bang dapat sabihin? Pumabara na sa kanyang lalamunan ang sakit. Mabilis siyang lumayo sa lugar na iyon. Wow, good for both of us. Mabuti na lang at habang maaga pa natauhan ako, matagal na akong nagpapakamanhid. Masakit ang ginawa ni Chris. Ipinagpalit siya nito para sa katuparan ng mga pangarap nito. Hindi siya naniniwalang hindi siya minahal nito. Kaya lang, ginamit siya nito. Ginawang kapalit para maabot ang mga pangarap. Makikita mo, Chris, mas masasaktan ka sa gagawin ko. Galit na saad ng dalaga sa sarili. Marry me, Dominic. Hindi rin mapaniwalaan ni Cassandra kung paano niyang na-deliver ang dialogue na iyon sa harap ng binata. Pagkagaling sa condo unit ni Chris, ay natagpuan na lang niya ang sarili sa opisina ni Dominic. Come again. Gusto nitong matiyak kung tama ang narinig nito. Gwapo ka sana, bingi ka naman pala. Nakaingos na sabi niya sa binatang napaahon mula sa swivel chair at napalapit sa kanya. Hindi ba inaalok mo ko ng kasal? Nagniningning ang mga mata ng binata. Tama ka. Then, marry me, Dominic. Are you serious? Hindi pa rin makapaniwalang tanong nito. Sa isang mabilis sa pagkilos ay yakap na siya ni Dominic at sinisiil na halik sa mga labi. Kahit si Aling Malu ay hindi makapaniwalang tinanggap ni Cassandra ang marriage proposal ni Dominic. Ano bang nakaimot bigla yatang nagbagong ihip ng hangin? Tanong nito.
Kahahatid lang sa kanila ni Dominic. Galing sila sa pagdi-dinner sa Lopez Hotel. Doon na rin pinag-usapan ng mga detalye ng kasal. Masyadong nagmamadali si Dominic. Ang gusto nito ay sa isang buwan na sila maikasal. Kung ang bagyo nga, Nay, nagbabago ng direksyon, ako pa kaya? Sabi ko na nga't mahahaplos din ni Dominic ang puso mo, anak. Hindi ko siya pakakasalan dahil sa mahal ko siya, Nay. Seryosong sabi ni Cassandra habang nagpapalit ng pantulog. Ngunit bakit tila nagpaprotesta ang puso niya? Ano ka mo? Maang na reaksyon ng ina. Gusto ko lang ipamukha kay Chris na siya ang nawalan. Kung nagawa niya akong ipagpalit sa mga pangarap niya, ipagpapalit ko naman siya sa isang lalaki na nakakahigit sa kanya. Tingnan ko lang kung hindi umaray ang pride niya. For sure, magugulat siya kapag nalamang seryoso sa akin si Dominic at handa akong pakasalan. Mauunahan ko pa siyang abutin ng mga pangarap niya nang hindi ko naman plinano at ginusto. Gustong mayanig ni Aling Malusa na rinig mula sa lalaki. Akala ko pa naman, napalambot na ni Dominic ang puso mo dahil sa pagpapakumbaba at panunuyo niya sa'yo. At na-realize mong napakaswerte mo para alokin ng kasal ng isang katulad niya. Hindi nakaimik si Cassandra. Napahiya siya kaya yumuko. Kung ganyan lang ang dahilan mo, mabuti pang huwag mo nang ituloy ang pagpapakasal sa kanya. Nay, mali yun, Cassandra. Huwag mong gamitin si Dominic para pasakitan si Chris. Nakalabas na ng kwarto ang kanyang nanay, ay para pa rin siyang tulala. Nahulog sa malalim na pag-iisip, ngunit hindi gumawa ng hakbang si Cassandra para umurong sa kasal hanggang sa makapamanhiga na sina Dominic. Habang nasa gitna ng preparations, nag-celebrate ang binata ng engrandeng party sa malawak na bakuran ng mga Lopez para i-announce ng formal ang kanilang kasal. Ang swerte-swerte mo, ate. Ang yaman-yaman pala talaga ni na Kuya Dominic. Panay ang bulong sa kanya ni Nicole. Shh! Ang bibig mo. Baka may makarinig sa'yo. Sabay niya sa kapatid. Nang matanaw niyang palapit sa kaniya ang mag-asawang Rika at Jane, ay sinalubong na niya ang mga ito. I'm happy for both of you, Cassandra. Wika ni Jane habang yakap-yakap siya. I think you and Dominic are such a lovely pair. Thank you. Sinserang sabi niya. I wonder kung ano ipinakain mo riyan sa pinsan ko at sa wakas ay nakaisip magpakasal na. Masayang sabi naman ni Ricky. Tinablan na mahika na ginamit ko. Pabirong tugon niya. Pero ngayon pa lang, pinangungunahan na kita, Cassandra. Ihanda mo na ang sarili mo sa sakit ng ulo. You can't be sure kung titigilan na yung si Dominic ng mga babaeng nagbabaka sakali pa rin mapansin siya. Niya pala, sorry. Ikaw naman, tinatakot mo pa si Cassandra. Siniko ni Jane ang asawa. Noon pa man, lumapit si Dominic sa kanila na kahihiwalay lang sa grupo ng mga business associates nito. Mukhang ibinubuko niyo na ng lahat ng lihim ko sa bride-to-be ko ah. Don't worry, cousin. Di naman lahat of course. May mga lihim na exclusive for the boys lang. Nakangiting tugon ni Ricky. Oh, nandito na pala sina Papa at Mama. Tito Marcelo. Masayang salubong ni Dominic sa mag-asawang Marcelo at Michelle de la Cruz. Ipinakilala na binata si Cassandra sa mga bagong dating. Ngayon pa lang, we would like to welcome you to the family, Iha. Magiliw na sabi ni Michelle matapos makipagbeso sa kanya. Thank you, ma'am. Kiming tugon niya. It's Tita, Iha. Masanay ka na tumawag ng tito at tita. Malaking pamilya itong kabibilangan mo. Mahusay talagang pipili itong mga binata natin, sabi ni Marcelo. Cassandra is indeed very lovely. Thank you for the compliment, Tito. Nakangiting sabi niya. Ngayon pa lang ay nalulula na siya sa rangya at laki ng pamilyang dapat niyang pakitunguhan. Parang kailan lang, we were busy preparing for the wedding of Rika and Jane. Pagre-remanish ni Michelle. Kaya ihanda na natin ang ating mga sarili, love. Dahil bukas makalawa, mga apo naman ang bibilangin natin. Nagkatawa na ng mga grupo. Si Cassandra lang ang alanganin ng mga ngiti. Hindi pa rin siya makapaniwala sa bilis sa mga pangyayari. Sa isang iglap, ikakasal na siya kay Dominic at mapapabilang na siya sa isa sa pinakamayamang pamilya sa bansa. Mararanasan niya ang buhay ng mga rich and famous, isang bagay na hindi niya pangarap. Para siyang nalulula. Gusto ba niya ang mga nangyayari? Bakit sa halip na masaya siya ay takot at pag-aalinlangan ng kanyang nararamdaman? Magpapakasal ba siya kay Dominic dahil sa mahal niya ito? Dahil nakulitan siya rito? O dahil gusto niyang gantihan si Chris? Iyon ang mga katanungang pilit nagpapagulo sa kanya. Parang mali. Dapat ay sigurado ka sa feelings mo bago ka magpakasal kay Dominic, sabi ng isang bahagi ng isip niya. Sa kalagitnaan ng party, may nakita siyang pamilyar na profile sa madilim na bahagi ng lawn. Bahagya itong nagkukubli sa likod ng gazebo. Si Chris?
Matapos silang ihatid ng mag-iina ni Dominic sa bagong yaring bahay nila, ay hindi na rin nakatulog si Cassandra. Bakit nagpakita pa si Chris sa pagtitipong yon? Dapat siya nang maging bisita niya ito kinabukasan. Chris, anong ginagawa mo rito? Cassandra, mukhang miserable ang binata. Parang napabayaan na ang sarili at mukhang mabigat ang problema nito. Hindi na ito nagsalita pa. Nagulat na lang siya na lumuhod ito sa kanyang harapan at yakapin siya. Patawarin mo ako, Cassandra. Hindi ko pala kayang mawala ka sa akin. I love you. Umiiyak nang sabi nito. Chris, wait! Inalalayan niyang tumayo ang dating nobyo. Kagabi na makita kitang ipinakikilala ni Sir Dominic sa mga kaibigan at kamag-anak niya. Para ako nawala sa puso ko. Noon ko na-realize na mahal kita. Hindi pala kita kayang ipagpalit sa kahit na ano pa mang bagay. Chris, napilitan lang naman akong ipaubaya ka kay Sir Dominic dahil tinakot niya akong aalisan ng trabaho kapag hindi kita ipinaubaya sa kanya. Ako ang inutusan niyang mag-asikaso sa shipment namin para masolo kanya sa villa. Pero nagsisisi ako ngayon. Handa akong itapon ang ambisyon ko. At kahit mawala pa ang lahat. Anong meron ako ngayon? Wag lang ikaw, Cassandra. Lalong nalito ang dalaga. Aaminin niya, nagalit siya kay Chris. Naghinanakit. Pero ngayong nakikita niya umiiyak ito at nagmamakaawa, gusto niya maawa dito. Si Dominic, kahit mawala siya, meron ito ng halos lahat. Samantalang si Chris, ibig sabihin, ginipit lang pala si Chris ni Dominic para ipaubaya ako sa kanya. Palibhasa ay sanay gumamit ng pera at impluwensya para makuha ang lahat ng kanyang magustuhan. Hindi na napakalipas si Cassandra ng mga sumunod na oras. Huwag mong ituloy ang pagpapakasal kay Dominic. Mamayang gabi, aalis ako papuntang Cebu. Sumama ka sa akin. Lalayo tayo at doon magpapakasal. Alam ko, hindi mo ako ipagpapalit sa kayamanan ni Dominic. Ako ang mahal mo, hindi ba? Hihintayin kita sa airport mamayang alas 11. Ang mga iniwang salita sa kanya ni Chris bago nagpaalam. Nalilito siya. Nahihirapang magpasya. Ang naging kasalanan lang ni Chris ay ang nangarap ng mataas. Kinagabihan, nang matiyak na tulog na ang mga kasambahay ay umalis si Cassandra ng bahay. Pupunta siya sa usapan nila ni Chris. Kasalukuyan siya naghihintay ng taxi nang biglang may pumaradang pamilyar na sasakyan sa harap niya. Bumukas ang pinto ngayon. Nagulat pa siya nang bigla siyang kunin ng dalawang lalaki. Sino kayo? Hindi niya kilala ang dalawang lalaki. Mukha mga guard pero hindi naman mukhang nakakatakot ang mga mukha. Anong gagawin niyo sa akin? Saan niyo ako dadalhin? Huwag kang matakos, miss. Di kami kinakabahan sa'yo, huwag kang matakot. Wala kami masamang gagawin sa'yo. Ipinasusundo ka lang ng boss namin. Sabi ng katabi niyang lalaki sa backseat. Pero nakadama pa rin ng takot si Cassandra. Malamang nakukunin siya ng mga ito. Nabalitaan siguro ikakasal siya sa isang tulad ni Dominic Lopez at kaya siya kinuha ay para ipatubos. Nakiramdam siya. Habang mabilis na tumatakbo ang sasakyan, mahaba ang biyahe nila. Gusto na niyang magpanik. Nagtaka pa siya nang alukin siya ng mineral water ng katabing lalaki. Sige na ma'am, huwag kayong matakot. Wala mang patulog yan. Nakapagtataka magandang pagtrato sa kanya ng mga ito. Lalo siyang nagtaka nang malamang patungo sa villa ang direksyong tinatahak nila. Anong ibig sabihin nito? Muling usisa niya at noong lang niya nabistahang mabuti ang mukha ng driver. Arthur? Huminto ang sasakyan sa mismong harap ng villa ni Dominic. Naghihintay sa may gate ang binata. Dominic, ano bang kalokohan ito? Alam kong pupunta ka kay Chris at sasama ka sa kanya, pero hindi ako hibang para hayaang mangyari yon. Bakit hindi mo pa ako pabayaan? Let me go! Akmang tatakbo siya palayong ngunit napigil siya ni Dominic at binuhat siya nito na walang kahirap-hirap papunta sa kwarto nito. Dominic, anong gagawin mo? Hindi nagsalita ang binata. Sa halip ay ibinagsak siya nito sa kama, saka nagmamadaling nag-alis ng kasuotan. Napaatras naman si Cassandra, ngunit hindi na siya nakapiyok. Nang lumapit si Dominic sa kanya, nagtangka siyang pigilin ito sa ginagawa pero nawala rin ng saysay ang panlalaban niya. He had his own way of making his partner respond despite their odd situation. Nagpaubaya na lang si Cassandra dahil unti-unti na rin nilulusaw ng init at excitement. Ang anumang pagtutol niya hanggang sa marating nila ang kaluwalhatian. Bakit mo ginawa ito? Tanong niya nang bumangon siya sa kama at maupo sa tabi ni Dominic na nanatatiling nakahiga. Ako ang dapat magtanong niyan, hindi ba? Madalim ang mukha nito. Hindi niya tiyak kung galit o pagdaramdamang nasa mukha nito. Bakit mo ginagawa ito sa akin? Bakit pinahihirapan mo ang kalooban ko, Cassandra? Dominic,
Alam kong balak mong sumama kay Chris. Sinabi sa akin ng nanay mo. Narinig niya ang naging pag-uusap ninyo ni Chris kanina. Kaya ipinakuha kita sa mga tauhan ko para matigil ang kalokohan mo. O para makasiguro kang matutuloy ang kasal natin? If you really don't love me at gusto mo nang umurong sa kasal, fine with me. Kailangan tanggapin kong hindi lahat ng bagay na mahibigan ko makukuha ko. Hindi kita susumbatan, Cassandra. Naglapat ang mga labi nito. Umiwas ito ng tingin, para bang gustong itago sa kanya ang lungkot ng mga mata nito. Kaya lang, ang hindi ko mapapayagan ay ang sumama ka sa isang lalaking walang mahal kundi ang sarili niya. Patuloy nito sa boses na tila singlamig ng yelo. Mahal ako ni Chris. Napilitan lang daw siyang ipaubaya ako sa iyo dahil tinakot mo siyang aalisan ng trabaho. Bakit nagpapaloko ka sa kasinungalingang yun, Cassandra? Why don't you open your eyes and your mind? Hindi ka mahal ni Chris. Ginamit ka niya para maabot ang ambisyon niya. At dahil mahal kita, ibinigay ko sa kanya mga hinihingi niya. Ang condo unit, job promotions, trip to US. Gusto kong maagaw kita sa kanya sa patas na paraan. Pero sa tuwin ay naroroon ang takot kong hindi ko makuha ang pagmamahal mo mula sa kanya. Dominic? Totoong nagulat siya sa revelasyong iyon ng binata. I admit, prinangka ko noon si Chris na kung hindi ka niya mahal, ipaubaya ka na lang niya sa akin. Bala ko'y suyuin ka. Pero siya pa ang gumawa ng paraan para maagaw kita sa kanya. Siya ang nagsuggest na ikaw ang isama ko sa villa. Ang nagpresentang mag-asikaso sa mga shipment ng araw na dapat ay kasama natin siya sa villa. Sinabi niya rin sa akin hindi ka na niya mahal at hindi siya masasaktan kung mapunta ka man sa akin. Lahat ng yun ay kapalit ang mga pabor na naibibigay ko sa kanya. Napakagatlabi si Cassandra. Bakit hindi mo makita kung sino ang talaga nagmamahal sa'yo, Cassandra? Si Chris? Napakadali kang isinuko para lang sa pansarili niyang ambisyon. Samantalang ako, I'll give up everything just to make you mine. Hindi nakapagsalita ang dalaga ng sandaling iyon. Ikaw lang ang babaeng minahal ko ng ganito. Ikaw lang ang babaeng sinuyo ko. Halos hindi siya makahinga sa sobrang paninikip ng pusong hatid ng matinding kaligayahan. Ngayon niya na-realize na mahal niya talaga ang binata. Dahil lahat ng pang-aaway niya dito ay dala ng takot na baka saktan at paglaruan lamang siya nito. At kahit na may mangyari sa kanilang iyon ay walang pagtutol sa kanya. Ngayon, kung hindi mo pa rin ako matatanggap, wala na akong magagawa, Cassandra. I'll let you go. Pero wag na wag mong sasayangin ang buhay mo kay Chris. Nasaktan lang ang ego nun kaya ka binalikan. Saad pa ng binata bago ito tumayo at nagbihis. Pagkatapos ay humakbang papunta sa pinto at binuksan iyon. Ipahahatid kita kay Arthur. Malungkot na sabi nito. Kung kailangan mo ng trabaho, welcome ka sa kumpanya ko anumang oras. Matamlay na humakbang si Cassandra. Pero nang nasa pinto na siya, ay muli niyang nilingon ng binata. Hindi niya masukat ang lungkot sa mukha nito. Mahal siya ni Dominic at mahal niya ito. Nagkamali lang siya ng pagkakakilala rito. At siya na ang pinakahibang na babae sa mundo kapag tuluyan niya itong tinalikuran. Dominic? Bigla siyang pumihit pabalik dito. Sa kanya ito sinugod ng yakap. Mahigpit na yakap. Dominic, I love you. At tiyak niyang galing iyon sa puso niya. Ang mga katagang iyon. I'm sorry kung nasaktan kita, kung nagalit ako sa'yo. Ang totoo, una pa lang na nagkita tayo, may naramdaman na ako sa'yo pero natakpan lang iyon sa maling paniniwala ko tungkol sa'yo. Lalo na sa nangyari sa atin nun. Pero totoo na mahal kita at handa akong bumawi sa'yo. Naiiyak na saad ng dalaga. Ako ang dapat na humingi ng kapatawaran sa'yo, Cassandra. Sorry kung gumawa ako ng hakbang para makuha ka ng hindi mo gusto. Pero hindi ako nagsisisi dahil alam ko sa sarili ko na mahal kita noon pa at handa akong panagutan ka sa nangyari kaya lahat ng ginawa ko para sa'yo, mahalin mo lang ako. Buong puso na saad ng binata. Nakangiti naman na niyakap at tinalikan ni Cassandra sa labi ang binata na agad naman itong tinugon. Napakasaya niya ng mga sandaling iyon dahil sa wakas, nahanap na niya ang totoong tao na magmamahal sa kanya. Makalipas ang isang buwan na isang engrandeng kasalang idinao sa villa. Lahat ng mayayaman nakatira sa villa ay nakasaya sa kanila. Mga kilalang negosyante at pamilya nila ay nakasama nilang mag-asawa sa isang napakasayang okasyon na iyon. Si Chris naman, tuluyan ng lumayo at hinanap ang kapalaran sa Cebu. Napatawan na rin ito na Cassandra. Labis ang kasiyahan ni Dominic sapagkat natupad ang pangarap niya na mahalin na babaeng unang nasilayan ng kanyang mga mata. Minahal na niya at ipinapangako niya sa asawa na gagawin niya ang lahat para maging mabuting asawa at ama sa mga magiging anak nila. Para naman kay Cassandra, ipaparamdam niya sa asawa
ang pagmamahal niyang rito at gagampanan niya ang pagiging mabuting may bahay at ibibigay niya sa asawa ang masaya at buong pamilya. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sana po ay samahan niyo ako ulit sa mga love stories na aking handog para sa inyo. Maraming salamat po.